Kabanata 4652. Tumangala si George Han at nakita ang ilang bilanggo na naglalakad. Anong sinisigawan mo? Isara mo yang mabahong bibig mo. Nagiging alipin ka na, at tumatahol ka pa rin sa asong ito. Kapag tahol ka ulit, babawiin ko ang mga paa ng aso mo. Pagkatapos magmura ng isang jailer, tumalikod siya at umalis. Sa piitan, nagkaroon muli ng patay na katahimikan. Mas mabuting itikom mo ang bibig mo nang masunurin at gumawa ng walang kwentang pagsigaw dito. Mas mainam na magtipid ng enerhiya para sa iyong sarili pagkatapos may benta. Maaari kang gumawa ng higit pang trabaho at magkaroon ng isang buong pagkain. Oo, sumisigaw dito, anong sinisigawan mo? Bata ka talaga. Ito ay hindi lang ang pang-aabuso ng jailer, kahit umalis na ang mga jailer, ang iba pang mga kasamang preso ang nanunuya sa pagsasalita ni George Han. Medyo nabigla si George Han, I came to save you, okay lang kung hindi mo pahalagahan, at kinukutya mo pa kami dito. Bata, maupo ka. Isang mahinang boses ang nanggaling sa selda. Sa tabi niya ay lumingon si George Han at nakita niya ang isang lalaking may napakahabang buhok na nakahiga doon na hindi matukoy ang kanyang edad. Natatakpan ng kanyang buhok ang halos lahat ng kanyang mukha, at makikilala lamang siya bilang isang matanda mula sa kanyang matanda na boses. Tama na maging energetic ka, wala namang masama. Gayunpaman, ang kapunuan ng lahat ay tutuurin, at mangyaring huwag abalahin ang kanilang pahinga. Bahagyang kumunat ang noo ni George Han, sinasabi ko lang sa lahat na aakayin ko ang lahat palabas dito sa lalong madaling panahon upang ang lahat ay maging komportable at wala ng ibang masasamang intensyon. Anong masama dun? Hehe, lahat ay tinanggap ang kapalaran ng kapalaran. Yung arrangement, pero bigla kang may sinabi, at tinanong ulit kita, anong klaseng kabaitan ito? He said dismissively, ang mga kabataan ay mayabang, naiintindihan ko. Ngunit napakaraming pambubugbog sa lipunan, saka mo malalaman kung ano ang ibig sabihin ng naririto. At ikaw ay magiging payapa. Huwag mong isipin na kung ikaw ay nag-iisa, ikaw ay kamangha-mangha. Lahat ng tao dito dati ay ganito. Nang-arap din kami. Alisin ang mga kadena at ibalik ang iyong dating buhay, ngunit ano? Nagdulot lang ito ng mas maraming pambubugbog. Kaya, kung talagang maganda ang pakikitungo mo sa amin, manatiling masunurin, huwag magsalita ng kahit ano, at huwag gumawa ng kahit ano. Naunawaan ni George Han na ang mga tao dito ay naging manhid, sumuko na sila sa paglaban, pagtalikod, at lahat. Para sa kanila, tamang paraan ang pagtanggap sa lahat. Hindi na nagsalita si George Han, at bahagyang tumingin sa mga selda, lahat sila ay tahimik at nakakatakot. Noong una akong dumating dito, bata pa ako gaya mo. Hindi lang ako gustong lumabas ng mag-isa, pero gusto ko ring iligtas ang lahat para sabay na lumabas. Pero alam mo ba kung ano ang magiging resulta? Pagkasabi niya nun, siya umupo na. Noon lamang, sa ilalim ng liwanag, sa wakas ay nakita ni George Han na ang kanyang mga binti ay hindi mga paa, ngunit dalawang kahoy na stick lamang ang inilagay sa kanyang mga binti ng pantalon, na nagmistulang dalawang paa. Tumanggi ako, at ito ang presyo. Siguro, kung hindi ako lumaban, ayos lang ang mga paa ko, at sa pangangatawan ko, makakahanap pa ako ng mabuting mamimili at maging alipin nila. Mga araw bagamat hindi masyadong maganda, at least libre ko, at makakain ako ng karne. Mas mabuti na ito kaysa sa kasalukuyang sitwasyon, kung saan iba-iba ang mga tao, ang mga multo ay hindi multo. Alam ni George Han na may katuturan ang sinabi niya. Ito ay tiyak na dahil sa kanyang pagtutol kaya siya ay naging baldado kaya walang nagmamalasakit sa kanya ngayon, at siya ay hindi naging tao o isang multo. Lalo na nang tumingin siya kay George Han pagkatapos niyang magsalita, at napagtanto ni George Han na ang mukha sa ilalim ng mahabang buhok ay isang lalaki lamang sa edad na 30s. Mas malakas ang empatiya na ito. No wonder gusto kitang ilayo, pero walang tumugon. Sabi ni George Han. Hindi naman sa walang pakialam ang mga tao, pero matagal na silang manhid. Mayroon kang mga kwalifikasyon para matawag. Ang ganda talaga ng babaeng katabi mo. Sa kanyang hitsura, siguradong makakapagbenta siya sa magandang presyo sa slave auction market. Bagamat walang sino man ang maaaring tumingin sa iyo ng isang figure na tulad mo, at least masusundan mo siya. Hinaluan siya ng langis at tubig. Ngumisi ang lalaki.
Napangiti si George Han, bagaman naniniwala ako sa sinabi mo, hayaan mo rin akong sabihin sa iyo na napakahalaga ko na walang sinuman ang makakaya nito. Sa iyo lang. Ngumisi siya ng masama. Ngumiti si George Han, tama, nasa akin na, hindi ka ba naniniwala sa akin? Imbes na magtiwala ako sa iyo, baka maniwala ako na titingnan nila ako at pakakawalan nila ako. Sige, hintayin na lang natin. Pagkahulog, lumapit muli ang bantay sa kulungan. Kabanata 4653. Tumigil sa pagsasalita ang tao, ngunit sinulyapan siya ni George Han ng masama. Damn it, subukan mo ulit akong tignan ng ganito. Sa kasamaang palad, ang mga mata ng bilanggo ay napakatalas, at nang makita niya ang ekspresyon ni George Han, malamig siyang nagmura at hindi nasisiyahan sa lugar. Hindi mo lang ako pinapaalam, at hindi mo naman sinabi na hindi kita nakikita. Tsaka hindi ka ba mukhang may nakikita? Tumawa ng mahina si George Han. Hoy, bastard, kinakausap mo ba ako? Sa sandaling nahulog ang mga salita, kinuha niya ang susi sa kanyang kamay at binuksan ang pinto upang talunin si George Han. Nagmamadaling sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Guru, Ginoo, mali, bago lang siya dito at hindi alam ang mga patakaran, wala kang pakialam sa mga kamalian ng mga kontrabida, kaya huwag mo siyang maranasan, walang kailangan nito. Itigil mo ang fu, at fuin mo ako at talunin ka. Nagmura ang bantay sa kulungan, at binuksan ang pinto, at halos magkasabay, sumunod ang dalawa pang gwardya. Sa katunayan, ang gulo na ginawa nila kay George Han ay hindi dahil sa ugali at kilos ni George Han na ikinagalit nila. Maraming tao ang pumupunta dito para makulong at sumigaw para makaalis, at hindi mabilang ang mga taong sumisigaw sa kanila, ang mga bilanggo, ngunit bakit nila pinahahalagahan si George Han ng mag-isa? Ang pangunahing dahilan ay si Amelia Su. Bagamat lahat ng mga bilanggo dito ay mga alipin, walang nakakaalam kung kaninong alipin sila, lalo na ang ilang magagandang babae. Matapos silang mabili ng Panginoon, madalas silang magiging munting kalaguyo o asawa ng Panginoon, at, kahit na ito ay laruan lamang sa pinakamasama, ang laruan ay laging laruan ng amo. Kung ipaalam mo sa boss na ang kanilang mga laruan ay nilalaro ng mga bilangguan na ito, kung gayon halos hindi na kailangang isipin ang mga kahihinatnan. Hindi man siya hinanap ng personal ng kabilang partido, nakakausap niya ng detalyado ang kanyang amo, at hindi nila kayang maglibot. May mga alituntunin sa selda, kung lahat sila ay pinapayagang maglaro sa kanilang kalooban, kung gayon walang halaga ng mga alipin ang magiging pampaganya lamang para sa kanila. Sa makatuwid, ang mga bilangguan na ito ay kailangang magkaroon ng mga trick kung gusto nilang maglaro. At kung ano ang pinakamahusay na lansihin ay ang bilanggo ay hindi masunurin at lumilikha ng panganib at tunggalian. Pagkatapos, bilang mga bilanggo, makakahanap sila ng mga dahilan, tulad ng upang patatagin ang sitwasyon, at iba pa. Sa oras na iyon, kung maglalaro, maaari pa nilang patayin. Sa makatuwid, pagkatapos na mahalin ng bilanggo si Amelia Su, natural na gusto niyang maghanap ng mali. Hanggat meron anumang pambihirang tagumpay, hindi ito pababayaan ng mga taong ito. At obviously, sumulyap lang sa kanila si George Han, at magagamit nila ito bilang ebidensya. Bagamat hindi alam ni George Han kung paano nila ito napag-usapan noon, naramdaman na niya ang kanilang pakay sa pamamagitan lamang ng pagtitig kay Amelia Su pagkatapos pumasok ang jailer. Dahan-daang pinagtanggol si Amelia Su sa likod niya, ngumiti si George Han, ano? Tignan mo lang, gusto mo ba akong suntukin? You, tinakot mo ako, ewan ko ba kung bakit gusto mo akong suntukin. Nagkunwaring nabigla ang bantay sa kulungan, ngunit natatakpan ng mapanuksong panunuya ang kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, ang iba pang dalawang bilangguan ay pumasok din sa selda sa oras na ito. Nilock nila ang pinto ng selda at tumingin kay George Han ng may panunuya. Ang mga bihasang bilanggo ay lumingon sa gilid ng kanilang mga selda, malinaw. Aware sa mga mangyayari. Boy, you have to abide by the rules of the place when you go to a place. Hindi mo ba naiintindihan ang katotohanan ito? Maya-maya ay ngumisi ang jailer. Ang dalawa ay tumayo sa tabi ng unang bantay ng bilangguan, ang isa sa harap ng isa, at silang tatlo ay naghubog, na mukhang napakalakas. Bata, sino ang lalaking ito?
Tumingin ang leading jailer kay Amelia Sue at muling nagtanong. Sinabi ni Amelia Sue, siya ang aking asawa, ano ang gusto ninyo? Nako, wala akong gustong gawin, ayusin mo na lang siya. Maraming mga puta na pumupunta dito ay hindi alam ang mga patakaran dito, kaya humanap na lang tayo ng paraan para mabigyan siya ng magandang klase. Itong klase, anyway, it must be uncomfortable. Kung kailangan mong matuto ng leksyon, dapat mong tiisin ang sakit ng laman at dugo. Pero ate, mahal na mahal ka ni kuya. Basta magsalita ka, hehe. Kabanata 4654. Tama, lahat kaming magkakapatid ay may gusto sa iyo, basta't hindi mo matiis kapag oras na ng klase, para itong apo na ito ay humihingi ng awa, masaya kaming magkakapatid, ngunit maaari naming makinig sa aking kapatid na babae. Gayunpaman, ang mga kapatid ay dapat ding maging masaya, naiintindihan mo. Pagkatapos ng nalaglag ang mga salita, tumawa silang tatlo ng malakas, tapos kanya-kanya silang naglabas ng kamay. Ang letigo sa kanyang baywang. Kahit na ang letigo ay gawa sa katad sa ibabaw, mayroon itong maraming mga hiwa ng metal sa loob. Kapag tinamaan nito ang isang tao, para itong hindi mabilang na maliliit na mesas na kumagat dito. Ang mga ito ay hindi pagmamayabang, ngunit praktikal na mga katotohanang ibinigay ng napakaraming alipin sa piitan sa mga nakaraang taon. Humph! Han! George Han smiled disdainfully. In the end, hindi ba gusto mo lang na sabihin niya, stop beating me, as long as you don't beating me, I can do whatever I want, right? Nagtawanan ang isang grupo ng mga tao. Anak, hindi ko nakikita na medyo matuwid ka. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Kung matalino ka, may iligtas mo kami ng napakaraming problema. Alam mo ba ang gagawin? Mag-good morning ka ng maaga, para hindi ka maghirap ng husto. Nakangiting sabi ni George Han, ito talaga ang sinabi mo. Gayunpaman, mayroon akong kaunting pagdududa. Umutot ka kung meron ka. Sa tingin ko, hindi ako kayang saktan yung tatlong bastos, kaya kung ganoon nga, ano ang pagkakaiba ng pagsasabi nito at ng hindi pagsasabi nito? Damn it, bastard! Kung may lakas ka ng loob, pwede mong ulitin ang sinabi mo. Fu asterisk, ano ba, tuturuan ko siya ngayon. Sa sandaling ang mga salita. Nahulog, ilang tao ang nagwagayway ng kanilang mga letigo sa lugar at hinampas si George Han. Han! Bahagyang ngumiti si George Han, at hindi man lang naiwasan ang kanyang katawan, pinatigas niya ang kanyang katawan at kinain ang tatlong letigo ng tatlong lalaki. Papa, tatlong malulutong na tunog ang hindi sinasadyang sumimangot ang nasa may edad na katabi. Minsan ay nakatikim siya ng letigo, ngunit isang letigo lang ay diretsyong napunit ang kanyang balat at nawalan ng malay. Tatlong letigo, hindi man lang siya naglakas loob na isipin kung anong klaseng larawan iyon. Ngunit sa paghusga mula sa karanasan, ang kalaban ay dapat na nabulok sa pace ng direkta mula sa pagkatalo. Ilang saglit na huminto ang nasa katanghaliang gulang, at napakunot ang noo, dahil hindi niya narinig ang sigaw ng ghost crying wolf gaya ng naiisip niya, at napakatahimik ng eksena na halos makarinig siya ng patak ng karayom. Sa pagkakataong ito, medyo nataranta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nakatayo pa rin si George Han habang hinahampas siya ng letigo, ngunit hindi siya kumikibo. At ang tatlong jailer na nakatayo sa tapat niya ay natulala din sa sandaling ito, na nakatingin kay George Han ng walang laman. Sa lugar kung saan tatlong beses hinagupit si George Han, buo ang kanyang damit, pati na ang laman at balat. Ito, nakakaloka. Anong nangyayari? Tumingin sa akin ang tatlong bilanggo at tumingin ako sa iyo, tulad ng tatlong natatarantang tanga. Malamig na sinulyapan ni George Han ang tatlo, bakit, hindi pa ba kayo kumakain? Wala ka ba talagang lakas? Oh, ha? Ikaw talaga tulad ng sinabi ko, tatlo ka lang basura, hindi mo man lang ako mahawakan. Nang marinig ito, nagalit at galit na galit silang tatlo. Agad nilang hinampas ang kanilang mga letigo at muling pinalo si George Han. Papa, isa pang tatlong letigo ang direktang iginuhit sa katawan. Pero sa pagkakataong ito, kahit nagpipigil ng lakas ang tatlo ay umalis pa rin sila ng may dalang tatlong letigo, pero parang tatlong pirasong papel ang tumama kay George Han, not to mention na nagdulot ng pinsala, kahit na may
Walang alikabok sa katawan ni George Han. Fan ito. Hindi nagsalita si George Han, tumingin lang sa kanilang tatlo na may bahagyang ngiti. Natarante silang tatlo, at hindi nila moari kung ano ang nangyayari. Ito ba ay isang mabangis na tao o isang multo? Bakit hindi ka man lang sumagot? George Han sneered, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, pag-usapan muna natin, this time gusto mo talagang try harder, otherwise, thirst, I'm afraid, ikaw naman ang maghahirap. Nagkatinginan ulit silang tatlo, and when it comes to this, how could have any fool asterisk in reason to suffer? Ngayong nagawa na nila ito, natural nilang makakamit ang kanilang mga layunin. Sa pag-iisip nito, muling itinuon ng tatlo ang kanilang buong lakas sa kani-kanilang mga latigo, hinampas sila, at itinapon. Crack, muling ibinato kay George Han ang tatlong latigo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang epekto ay malinaw na ganap na naiiba mula sa huling pagkakataon. Kabanata 4655. Pagkatapos ay walang magawa silang pinagmamasdan habang ang kani-kanilang mga latigo ay biglang binawi, at saka sila sinampal ng malakas. Tatlo ang hiyawan, tapos yamakap silang tatlo sa ulo o katawan, yumuko sa pwesto at humagulgol ng malakas. Sa simula, ginamit nila ang latigo na ito upang manakit ng iba at sumigaw ng labis. Ngayon, doble ang kanilang tinatangkilik sa gayong paggamot. Gumamit ng kanyang sariling paraan upang gamutin ang kanyang sariling katawan. Sinabi ko na sa iyo na mag-ingat at magsikap pa. Kita mo, walang nakinig sa inyo, ayos lang ngayon. Sabi ni George Han. Ito ay walang iba kundi ang pagpatay ng mga tao, ngunit pinarusahan din, ito ay hindi matitiis. Fuck, bastard, ano ang ginamit mo para saktan kami? Kung ganon, ano pa? Sabi ni George Han. Hindi man lang niya pinansin ang ilang kabataan. Hindi man lang siya nag-abalang makipag-away sa mga binatilyong ito, ngunit ang grupong ito ng mga lalaki ay hindi dapat gumawa ng anumang bagay na mali, kaya itinuon nila ang kanilang isip kay Amelia Sue. Damn it! Natarante sa sakit ang isa sa mga bilanggo. Sa harap ng napakaraming alipin, hindi niya nailigtas ang mukha, at agad na naging mamamatay tao. Gamit ang kutsilyo, diretsyong sinaksak niya si George Han. Kung mayroon man, magkakaroon ng dalawa, at ang natitirang dalawang bilanggo ay tumugon din sa oras, na hinugot ang kanilang mga kutsilyo at nilasla si George Han ng sunod-sunod. Ang tatlong taong ito ay walang ibang kakayahan, ngunit sanay na sila sa pagiging pugad ng mga ahas at daga sa lahat ng oras. Mahusay din sila sa pag-coordinate ng ganitong estilo ng paglalaro, at mayroon silang napakatahimik na pag-unawa. Umalis ka na. Galit na sigaw ni George Han, nang hindi man lang inilabas ang kanyang mga kamay, isang malakas na puwersa ang direktang nagpadala sa nagbabantang tatlong tao na lumipad ilang metro ang layo. Pagkaraan, bawat isa sa tatlo ay bumagsak sa lupa, nagsaboy ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Kumbaga, nagtatrabaho lang kayong tatlo sa iba. Hindi ko ginasto ang buhay mo, ngunit hindi mo alam kung ano ang paulit-ulit na gagawin. Deserve mong mamatay. Bilang. Nang matapos siyang magsalita, nakipagkamay si George Han. Agad na iniangat sa ere ang tatlong bilanggo na nakahandusay lang sa lupa. Bang. Ang tatlo sa kanila ay bumagsak sa selda na parang tatlong bato, lumipad palabas ng pasilyo, at pagkatapos ay bumagsak muli sa lupa. Kaya lang kung ikukumpara sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ay tahimik silang tatlo, patay na patay. Ako, damn it. Ang nabigla ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya pinangarap na magiging ganoon kalakas si George Han. Hindi man lang niya ginalaw ang kanyang mga kamay, at namatay kaagad ang tatlong bilanggo. How the hell is this a person? This is simply the descending of a great god. Ngayon, naaalala ang sinabi ni George Han nang siya ay unang pumasok sa selda, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napaluhod sa lupa ng may pagkadapa. Diyos ko, ngayon lang ako hindi nakakita ng Mount Tai. Pakiusap ko, ilabas mo ako. Ayokong manatili sa maltong lugar na ito kahit sandali. Isang lumuhad ang nagmamakaawa, at nag-echo ang daan-daang tao. Sa susunod na segundo, ang boses ng lahat ay nagmula sa mga selda. Nakikiusap ako sa Diyos na maging maawain at iligtas tayo.
Oo, ang lugar na ito ay sadyang hindi isang lugar para sa mga tao, at kami, ayokong maging alipin ng mga tao. Tuldok panipik. Nang makita ang karamihan na nagmamakaawa, bahagyang ngumiti si Amelia Sue, lumabas, at mahinang sinabi, lahat, huwag mag-alala, tiyak na ilalabas namin ang lahat. Lahat ng boses ay pantay-pantay, walang alipin sa iba. Tumango si George Han at ngumiti, oo, gagawin ko pa rin ang sinabi ko sa simula, at ililigtas ang lahat. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko talaga. Wala akong pakialam sa dati nating kawalang galang, natutuwa ako sa iyo dito. Lumuhad din ako sa iyo halika, dakilang Diyos, ikaw ay parang isang bodhisattva na buhay. Nang marinig ang taos-pusong pasasalamat mula sa karamihan, nakaramdam ng init sa kanyang puso si George Han. Tumayo na kayong lahat, nandito ako para pagbuksan kayo ng pinto. Pagkasabi noon ay maghihiwalay na ang mag-asawa. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay nagmula sa labas ng piitan. Kabanata 4656. Nang marinig ang mga boses na ito, ang mga medyo nasasabik na si George Hanliang at ang kanyang asawa ay dumating upang iligtas sila ay agad na umupo ng tapat sa insito, na may duwag at natatakot ngunit tapat na hitsura. Obviously, natatakot sila na baka may makaalam sa labas na gusto nilang tumakas. Nang lumingon sina George Han at Amelia Sue, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok kasama ang isang hukbo. Ang pinuno, si George Han, ay alam, o nakita, ito ay noong dinala siya ni Gu Chu, binati niya siya at inalagaan ang mga bagay-bagay. Sa likod niya, may humigit kumulang 30 tropa, bawat isa ay matibay, nakasuot ng baluti at may hawak na kutsilyo. Sa sandaling pumasok si Guan Shichi, nakita niya ang ilang mga tao na nakahandusay sa lupa, at hindi napigil ang sumimangot ng ilang sandali. 12 ng mga nasasakupan niya ay mabilis ding naglagay ng kanilang mga posisyon, na nakatingin kay George Hanliang at sa kanyang asawa ng may pag-iimbot. Bihira lang. May nagtatangkang tumakas mula sa bilangguan. Tinitigan ni Steward Shi si George Han na may malamig na ekspresyon. Gayunpaman, punong-puno ng pagmamataas ang kanyang mga mata, walang anumang pag-aalala, tila sanay na siya sa mga ganoong bagay. Tiningnan din siya ni George Han nang walang pakialam, ano? Pipigilan mo ba ako? Sinulyapan ng 3 bilanggo na namatay sa lupa, malamig na ngumiti si Officer Chi, binata, alam mo ba na ikaw ay masuwean sa Yetian City? Ano ang mangyayari kung hindi mo sinunod ang mga patakaran? Makinig ka sa payo ko, bumalik ka sa pinanggalingan mo, I can assure you, I will treat it as if nothing happened. Siyempre, alam ni Supervisor Chi kung ano ang nangyayari sa mga bilangguan sa piitan. Bagamat lahat sila ay kanyang mga subordinate, ngunit si Chi Guanxi ay hindi pupunta sa digmaan para sa ilang hindi gaanong mahusay na mga binti. Ang isang bagay na higit pa ay mas masahol kaysa isang bagay na mas mababa, o sa madaling salita, hindi na kailangang ipagpaliban ang negosyo dahil sa pagkamatay ng ilang langaw. Since you are so polite, okay, let me also say that if you act parang walang nangyari, I can assure you na walang nangyari sa'yo. Pagkasabi niyon, tumayo si George Han at binuksan ang pinto ng selda. Buksan isa-isa. Ang isang grupo ng mga nasasakupan ay malapit nang sumugod sa galit sa lugar, ngunit hindi sila nakatanggap ng mga utos mula sa kanilang mga nakatataas at nakatitig lamang ng may depresyon. Tumingin din si Guan Shichi kay George Han, pinagalitan ang kanyang mga bagang sa likod. This guy actually dared to swagger here in front of his face na parang walang nangyari. Inilalagay ba nito ang iyong sarili sa iyong mga mata? Ang kalokohan. Nakabigay na ako ng sapat na mukha, ngunit hindi ko inaasahan na itutulak niya ang kanyang ilong sa mukha. Ibaba mo ito para sa akin. Oo, 30 subordinate ay naging naiinip sa mahabang panahon. Sa utos ng supervisor, sumugod sila kay George Han na parang tigre na lumabas sa hola. Tinatamad na hinarap ni Amelia Sue ang grupong ito ng mga tao, at binuksan ang pinto para palayain sila gaya ng nauna ng napagkasunduan ni George Han. Tuldok. Batay sa kanyang pag-unawa kay George Han, syempre alam niya na ang maliit na grupo ng mga tao na ito, bukod pa sa anumang banta kay George Han, ay hindi sapat para sa kanya upang ilagay ang kanyang mga ngipin sa pagitan ng kanyang mga ngipin.
Sa katunayan, hindi man lang lumingon si George Han, at maging ang kanyang mga galaw ay hindi nagbago sa anumang paraan. Binubuksan pa niya ang seradura, ngunit ang mga lumalapit sa kanya ay paulit-ulit na natamba habang ginagawa ang pagbukas ng kandado. Sa di kalayuan, natigilan si Guanxi habang nakatingin. Ano ba ang nangyayari? Halatang wala siyang ginawa, pero parang ginawa na niya ang lahat. Sa mga aliping ito, mayroon pa ring mga Panginoon. Bata, mukhang minamaliit kita. Gayunpaman, minamaliit mo rin ang Yetian City. Kung umaasa ka sa mga alipors na ito na gumawa ng mga patakaran, hindi na kailangang magpakita ka, at sinira na ito ng ilang tao. Maraming taong marunong makipaglaro ng husto, at marami ring taong maaaring maging marahas, ngunit ang mga taong ito ay sadyang naglalaro sa ibabaw, at ang mga talagang makapangyarihang tao ay ang siyang bumubuo ng mga panuntunan at gameplay. Para kang nasa isang kasino at nakakita ng ilang mga dalubhasang sugarol, tinatawag na mga Diyos ng mga sugarol. Maaari silang umasa sa kanilang mga kasanayan, o maaari silang umasa sa kanilang mga trick upang hindi magagapi. Pero ano, maliban sa mga sobrang mito sa mga pelikula, karamihan sa kanila ay mga pangalan lamang. At sino ang tunay na hari ng sugal? Malinaw, iyon ang may-ari ng kasino, ang gumagawa ng mga patakaran. Sila ang tunay na hari ng sugal. Tulad ng pangungusap, kung sino ang nagmamay-ari ng lahat ng mga karapatan sa pagpapakahulugan sa huli. Tanging ang mga naglalaro ng mga patakaran ay ang mga tunay na hari. At si Chi Guanxi at ang kanyang grupo ang gumagawa ng mga patakaran. Maraming tao ang humahamon sa mga patakaran. Ang susi ay kung mayroon kang kakayahang sugpuin ang mga ito. 4 na makalangit na hari, lumabas kayo. Biglang sumigaw si Chi Guanxi, at sa sumunod na segundo, 4 na itim na anino ang sumugod mula sa labas ng bilangguan. Kabanata 4657. Halos bago pa makapag-react si George Han, biglang sumabog ang lupa, at direktang tumalon ang isang itim na anino. Pagkatapos, 2 figure ang lumipad mula sa kaliwa at kanang bahagi. Sa wakas, sa isang kisap mata, nalaman ni George Han na mayroon pa ring isang tao na nakabaligtad sa itaas ng kanyang ulo. Biglang parang pinalibutan ng 4 na kalaban si George Han. Matapos tingnan ang 4 na tao, tumigil si George Han sa kanyang ginagawa at ngumiti, "For Heavenly Kings." Panipi. Kung magtutulungan silang 4, maaari nilang harapin ng direkta ang karamihan sa mga kaaway. Hindi ako maglakas loob na sabihin na sila ay walang talo, ngunit hindi kalabisan na sabihin na sila ay halos walang talo. Mukhang nakakaloko. Nakangiting sabi ni George Han, gayunpaman, nakakalungkot na napunta ako dito. Natatakot ako na hindi mo alam kung ilan ang 4 na Panginoon. O 4 na makalangit na hari ang nakilala ko. Alam mo ang huling resulta ano ito? Ang 4 na malalaking pusa ay nakapikit lamang. Si George Han ay hindi nagsisinungaling, ito ay isang katotohanang nababalot ng bakal. Ang yabang mo talaga, pero ewan ko lang kung kaya mo pang mabaliw after a while, give me a hand, sigaw ni Chi Guanxi. Ang 4 sa kanila ay dumating upang kabkuban si George Han nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito kahit isang segundo. Malamig na ngumiti si George Han at inilabas ang kanyang jade sword. Amelia Su, buksan mo ang pinto. Matapos ang mga salita ay bumagsak, si George Han ay lumaban na parang dragon na lumalayo. Ang isang tao laban sa 4 na tao, sa karaniwang kahulugan, ay tiyak na walang anumang kalamangan. Ngunit nangyari na nakilala nila si George Han, at ang sitwasyon ng labanan na ito ay nakatadhana na maging ganap na naiiba. Sa paggalaw ng 72 Divine Sword at ang paggalaw ng Taisho Divine Step sa ilalim ng kanyang mga paa, si George Han ay parang multo na pumapatay ng isang Diyos, at sa pabalik-balik, silang 4 ay binugbog ng napakalakas na kaya nila, hindi makayanan. Atakihin ang kanyang katawan ngunit hindi nakikita ang kanyang katawan. Ipagtanggol ang kanyang espada ngunit hindi nakikita ang kanyang anino. Ito ay isang ganap na pagdurog na sitwasyon ng labanan. Si Guanxi Chi ay lubos na kumpiyansa noong una, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang magkaroon ng mga tandang pananong sa kanyang ulo. Ano ang ibig sabihin? Nataman ba siya ng multo? Siya ay nasa loob ng maraming taon, at hindi pa siya nakakita ng sinuman na maaaring maglaro ng 1-on-4 sa lawak na ito.
Ganito talaga ang itsura niya na apat na tao. Umalis ka na. Sa galit na sigaw, biglang nagising si Guanxi mula sa pagkagulat. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, at ang apat na makalangit na hari na palagi niyang pinahahalagahan ay agad na pinadalang sama-samang lumipad palabas. Ito, saglit na natulala si Guanxi. Yaong mga bilanggo na masunurin na nakaupo sa selda ay lahat ay nagulat at diretsyong umupo mula sa lupa sa sandaling ito. Napanood nila ang mga eksena kung saan ang apat na hari sa langit ay naglilinis ng mga tao ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi nila naisip iyon. Isang araw, talagang mapapanood nila ang Four Heavenly Kings na binubugbog ng iba. Sabi ko, yung apat na pusa lang ang namumungay. Si George Han ay malamig na tumingin sa apat na makalangit na hari, gusto mo bang makipaglaban muli? Ang apat sa kanila ang mahigpit na humawak sa kanilang dibdib at lumapit sa gilid ni Guan Shiqi. Bagamat hindi siya nagsasalita, nang tumingin si Guan Shiqi sa kanilang apat, silang apat ay sama-samang yumuko at walang sinabi. Basura. Pagmumura sa mahinang boses, medyo naiinis si Manager Chi. Tumingin kay George Han, hindi nasisiyahang sinabi niya, "Gayunpaman, anak, sa palagay mo mananalo ka kung naayos mo ang apat na hari sa langit. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na silang apat ay mga kawatan ko lang. Mayroong mas makapangyarihang personal na gwardya, at marami pang mas makapangyarihang personal na gwardya kaysa sa akin. I will give you a way. Now you apologize masunurin, and I can give you an official for the sake of your skill." Half job. Pagkasabi noon ay sinulyapan niya si Amelia Su. Sa katunayan, nang dumating si Gucho kasama ang dalawang aliping ito, napansin na niya si Amelia Su. Maaga siyang pupunta rito, at halatang nandito siya para i-welcome si Summer kay Su. Alam niyang hindi malinis ang mga kamay at paa ng kanyang tagapagbilanggo, at natatakot siyang kainin niya ang grupo ng mga daga. Sa makatuwid, ang bilanggo ay kontra pinatay, at siya mismo ay hindi gaanong sumasalamin, na isa sa mga dahilan. Pero ngayon, tila kailangan ng pabagalin ang usaping ito. At least, kung hindi kakayanin ni George Han, parang may hawak na mainit na patatas sa kamay. George Han. Ngumiti ng mahina, "Hindi ko kailangang kunin ang iyong posisyon, ngunit mayroon akong pagpipilian upang makita kung tatanggapin mo ito." Anong pagpipilian ang mayroon ka? Isang kadena na bakal na direktang nagbigkis kay Amelia Su at sa kanyang sarili. Kabanata 4658. Nang biglang, medyo natigilan ang may alam na si Guan Shiqi. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto mo mang humingi ng tawad, dapat iyuko mo ang iyong ulo at aminin ang iyong pagkakamali, di ba? Ano ang sitwasyon ng direktang pagtali sa iyong sarili? Hindi na kailangang aminin ang mga pagkakamali. Gusto kong palayain mo ang lahat ng mga tao dito, at kami ng asawa ko ay maaaring manatili bilang iyong mga alipin, paano ito? Sabi ni George Han. Huwag mo nang isipin iyon. Agad na lumabas ang isang subordinate at galit na sabi. Bahagyang itinaas ni Guan Shiqi ang kanyang kamay upang senadoryasan ang kanyang mga nasasakupan na huwag magsalita ng walang kaparirikan, habang siya ay tahimik na nag-iisip, tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Mga alipin, binili ni Gu ang lahat ng ito at inalagaan ang lahat, ano ang dapat kong gawin? Sa sandaling ito, isang mahinang sigaw ang nagmula sa pintuan ng selda, at mabilis na pumasok si Gucho kasama ang ilang entourage. Young Master Gu. Sumimangot si Guan Shiqi, tila hindi inaasahan na lalabas dito si Gucho. Oras. Sa katunayan, maagang nakarating si Gucho sa tarangkahan ng bilangguan, bago pa man si Chi Guanxi. Naguguluhan siya, at natural, kailangan niya ng tutulong sa kanya na malutas ang problema. Matapos maglaro para kay George Han, alam niyang makakalabas siya ng hindi nasaktan, ngunit ang kanyang dalawang hula ay kailangan pa ring basahin sa ibang pagkakataon. Dinala si George Han sa kulungan ng langit, kaya natural na pumasok siya sa pinakamapanganib na kapaligiran. Kung si George Han ay may kakayahan ay talagang may verify sa oras na ito. Sa katunayan, kahit na ang pagganap ni George Han ay hindi lubos na nagpaisip kay Gucho na si George Han ay isang walang kapantay na master, ngunit ang kakayahang madaling patayin ng apat na makalangit na hari na namamahala sa Chi ay naging mas kumpiyansa sa kanya sa hulang ito. Kaya, sa oras na ito, naisip niya na dapat siyang tumayo.
Shi Guanxi, mabibili ko ang lahat ng alipin ayon sa mataas na presyo sa merkado. Naniniwala ako na maaari kang pumunta sa mas mataas na awtoridad para sa bagay na ito, tama ba? Sabi ni Gu Chu. Sa katunayan, ang Lonely Young Master ay medyo sikat. Kung iniulat niya ang bagay na ito sa kanyang mga nakatataas, hindi ito itutuloy ng mga nakatataas. Ito ay talagang isang mahusay na paraan upang malutas ang problema. Dahil nagsalita na ang malungkot na anak, may karapatan si Chi na bigyan ng mukha ang malungkot na anak. Ikaw naman, hindi mo na kailangang maging alipin. Simula ngayon, masusundan mo na ako, sabi ni Chi Guanxi. Bahagyang ngumiti si George Han, Director Chi, tama ba? Baka medyo na misunderstood mo. Gusto ko lang paalisan lahat ng nandito. Ako naman, ano ang dapat kong gawin o ano? Naiintindihan mo ba ako? Nang marinig ito, agad na nagalit si Guanxi Chi. Naisip niya na ang kaguluhan ay titigil pagkatapos ng ganoong paghawak, at tatanggapin din niya ang may kakayahang subordinate na ito, upang hindi siya magdusa ng isang dehado. Ngunit sino ang nakakaalam na si George Han ay hindi kanyang subordinate, ngunit ibebenta bilang isang alipin. Kaya kung ano ang kanyang iginuhit. Tandang pananong-tandang padamdam. Bastos. Malakas na nagalit si Chi Guanxi, ngunit nang magsasalita na sana siya, biglang ngumiti si George Han, syempre, hindi mo kailangang pumayag, papatayin ko kayong lahat, at kaya kong palayain ang mga alipin. Panipik. Kung paano laruin, ikaw ang bahala. Kung may kumausap sa akin ng ganito noon, siguradong tatawagan siyang tanga ni Manager Chi. Pero iba na ngayon, natalo lang ni George Han ang kanyang grupo ng mga subordinate at maging ang 4 na Heavenly King sa isang iglap. Bagamat may kapangyarihan siya sa likod niya, hindi siya nagdala ng napakaraming tao dito. Kung bastard si George Han, baka magpakamatay talaga siya ng ganito. Gayunpaman, kung sumasang-ayon ka sa kanya, ano ang silbi ng pag-save ng mukha? Matagal nang dumaan si Gu Chu sa larangan ng digmaan, kaya natural na naiintindihan niya ang mga paraan ng mundo. Bahagya siyang yumuko at sinabing, Guanxi, napakagaling niyang makipaglaban. Kung ibebenta niya ito, maaaring maibenta niya ito sa magandang presyo. Ito ay, hindi kawalan. Gaano karaming pera, hindi niya turn para maging masaya, ang mas pinahahalagahan niya ay talagang binibigyan niya ang sarili ng isang hakbang pababa. Sa oras na ito, muling bamulong si Gu Chu sa tainga ni Steward Shi, sa totoo lang, hindi ba mas maganda ito? Steward, gusto mo ang babaeng ito. Pagdating ng panahon, babayaran ka ni Gu para ibaba mo siya. Kung magiging subordinate mo siya, hindi ba makatuwirang ay bully mo ang asawa ng subordinate? Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang mga mata ni Guanxi. Ayon, kinuha si George Han bilang subordinate niya, talagang nagpaalam siya kay Amelia Su, isang magandang babae. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga bagay ay hindi okay na gulo. Pero iba kung gusto ni George Han na maging alipin. Hindi ko lang siya mabibili, pati ang maganda niyang asawa na magkasama. Sa oras na iyon, hindi lamang magkakaroon ng mga subordinate, kundi pati na rin ang magagandang babae. Isa nga siyang businessman, mabilis umikot ang utak niya. Kabanata 4659. Kawili-wili, si Mr. Chi ay sobrang inggit sa iyong utak. Okay, gaya nga ng sinabi ni Mr. Gayunpaman, pagdating ng panahon, hihilingin ko sa iyo na tulungan kang *** mag-opera, para sa pera, babayaran kita. Nakangitiring bulong ni Chi Guanxi. Umiling si Gu Chu, kung may magagawa ka para kay Chi Guanxi, bakit hindi mo pag-usapan ang pera o hindi? Nang marinig ito, mas naging masaya si Chi Guanxi. Okay. Pagkatapos makumpleto ang bagay, makatitiyak si Gu Gongzi na ang hinaharap na negosyo ng Yetian City ay hindi maihihiwalay sa iyong mga benepisyo. Kung gayon, dito, magpapasalamat si Gu kay Steward Shi. Madaling sabihin, may makasariling intensyon din si Gu Chu, ginagawa ba talaga niya ang mga bagay para kay Chi? At halatang hindi lahat sa kanila. Hindi niya alam kung bakit pinilit ni George Han na maging alipin, ngunit magagawa niya ang pabor na ito. Sa oras na iyon, gagastos lamang ito ng kaunting pera, ngunit pinapatay niya ang 2 ibon sa isang bato, pinapatay ang 2 ibon sa isang bato.
Halatang tinulungan niya si George Han, pero palihim din niyang nambola si Guanxi. Hinding-hindi mapapalampas ni Guchu ang ganitong uri ng negosyo na siguradong kikita ng hindi nawawalan ng pera. Okay, dahil matyaga ka at maayos din ang pagsasalita ni Gu Gongzi para sa iyo, maaari akong sumang-ayon sa iyong kahilingan. Halika, palayain kaagad ang lahat ng mga alipin at ibigay sila kay Gu Gongzi. Utos ni Guan Shichi. Oo, mabilis ding nagutos ang mga nasasakupan na binugbog, isa-isang tinakpan ng mga sugat at hinayaan. Hindi nagtagal, lahat ng alipin sa piitan ay pinakawalan. Nagpadala si Guchu ng isang tao upang ibigay ang pera kay Guanxi, at pagkatapos ay tumingin siya kay George Han at sinabing, itatago ko ang mga aliping ito pansamantala. Pagkatapos, sabi niya, ngumiti siya at pinababa ang mga nasasakupan niya, at the same time, ako din. Bahagyang yumuko kay Manager Chi, kung gayon ay hindi aabalahin ni Gu si Manager Chi. Magkita tayo sa party kapag nagsimula na ang party. Si Manager Chi ay nasa mabuting kalagayan, ikinaway ang kanyang kamay at nagsabi, Gu, pakiusap, dahan-dahan, aking Panginoon. Matapos paalisan si Gu Chu, ibinalik ni Steward Chi ang kanyang atensyon kay George Han, umiling, at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ilagay muna si George Han sa selda, at hintiyang magsimula ang night party. Napaka-cooperative din ni George Han, na hinayla si Amelia Su pabalik sa selda. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako biglang sumuko sa pagiging alipin? Nakangiting tanong ni George Han nang makitang umalis na rin ang kausap pero hindi pa rin nagsasalita si Amelia Su. Ibinalik ni Amelia Su ang tingin kay George Han, ayoko magtanong, bagamat kakaiba ang ugali mo, pero naniniwala akong may sarili kang plano. Hindi ko palang talaga naiisip. Bakit mo ginawa ito? Ngumiti si George Han, kung hindi ka papasok sa yungib ng tigre, paano ka makakahuli ng tigre? Ang pamamaraang ito ay talagang ang pinaka-nakakatipid sa paggawa. Sumimangot si Amelia Su na may pag-aalinlangan, sa totoo lang, sa pagiging subordinate niya, iba ba ito? Hindi, umiling si George Han, kahit na napakalapit niyan sa kanila, paano ka magiging malaya kung subordinate ka? Libre. Okay lang na hindi magtanong si Amelia Su, pero kapag nagtanong siya, mas lalo siyang nalilito. Malaya bang maging alipin? Kahit anong tingin mo, parang baliktad. Ngumiti si George Han at tamad na nagpaliwanag, gayunpaman, magsisimula na ang lahat. Sure enough, after half an hour, ilang tao ang dumating. Kung ikukumpara sa mga nauna, ang grupong ito ng mga tao ay napakagalang, marahil dahil sila ay nabugbog, sila ay mas tapat. Tuldok. Sa buong proseso, hindi hinikayat ng ilang taong ito si George Hanso na salubungin ang tag-araw, at karaniwang nagpanatili ng ligtas na distansya ng kalahating katawan, na parang pag-imbite sa isang mataas na opisyal na nakakulong. Pagkatapos ng ilang tao na umalis sa piitan, ang labas ay napakasigla na. Bagamat malayo pa ang lugar na ito sa mga masiglang lugar, ramdam na ni George Han ang karnabal ng mga tao doon. Ang isang grupo ng mga tao ay mabilis na dumating sa gitna ng night party, kung saan mayroong halos isang dagat ng mga tao, na bumubuo ng isang bilog. Sa tuktok ng bilog ay isang plataporma. Malinaw, ito dapat ang pangunahing yugto ng auction. Sa paligid ng mga tao, may mga punong-puno ng nagbabantay na mga sundalo, lahat sila ay nasa mataas na espiritu. Ang dalawang mag-asawa ay dinala sa maliit na backstage sa likod ng platform, naghihintay na tumugtog. Sinulyapan ni George Han si Amelia Su, at nakangiting sinabi, paano, isusubasta ito, kinakabahan ka ba? Kabanata 4660. Lahat, una sa lahat, sa ngalan ng Yetian City, tinatanggap ko ang lahat na dumalo sa 8 taong kaganapang ito. Alam ko, pinaghandaan mo na siguro ang araw na ito. Gayunpaman, maaari ko ring sabihin sa iyo na makatiyak na naghanda kami ng sapat na magagandang bagay sa Yetian City upang hindi ka mabaygo. Ibig sabihin, paano ito? Umpisahan na natin. Pinainit ni Chi Guanxi ang eksena sa pamamagitan ng ilang salita sa entablado, at agad na nagkaroon ng masigasig na palakpakan mula sa mga manunood. Makikita na iginagalang pa rin ng lahat ang mga tagapangasiwa, at gusto nila ang engranding kaganapang ito.
Susunod, malugod na tinatanggap ng lahat ang prinsesa ng lungsod na ito upang personal na ipakita ang engranding kaganapan para sa lahat. Bilang sa lalong madaling panahon sa pagbagsak ng mga salita, ang mga pagsabog ng vocal music ay tumunog, at isang grupo ng mga tao ang dahan-daang nagwiwisik ng mga bulaklak sa entablado. Ang mga bulaklak ay kulay rosas, at ang grupong ito ng mga tao ay nakasuot ng puting damit. Sa ganoong tugma, para silang mga diwata na bumababa sa lupa. At sa gitna nitong grupo ng mga tao, may dala-dalang upuan na sedan, at natatakpan ng puting gasa ang sedan na upuan, ngunit sa gitna nito, malabong makikita ang isang babae sa sedan na upuan. Siya ay makatarungan at maganda, at ang kanyang mga puting damit ay nagpaparamdam sa kanya na napaka-ethereal. Wow! Ito si Luo Ying'er, Prinsesa Ningxiang, ang anak ng Panginoon ng lungsod. Matagal nang usap-usapan na ang Yetian City ay mayaman sa mga kagandahan, lalo na ang mga prinsesa sa lungsod ay nagmula sa langit. Nakikita siya ngayon, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Oo, kahit na hindi ko makita ng malinaw ang buong larawan, ang pagtingin lamang sa mga gilid at sulok nito ay kamangha-mangha. Lola, kung makakakuha ako ng isang magandang babae, gaano ito ka-Jose? Halos sa sandaling lumitaw si Luo Ying'er sa entablado, ang buong venue ay naging mas excited, kahindik-hindik. Saglit na namangha ang lahat sa walang katulad na kagandahan ng kagandahang ito. Kahit na may ganoong sulyap si George Han sa background, hindi niya maiwasang aminin na isa nga itong top-notch beauty. Mukhang maganda ba? Hindi napigil ang mapabulong ni Amelia Su. Tuldok. Tumango si George Han, ngunit hindi niya gusto ang pagkukunwari. Ang ganda talaga, walang masasabi tungkol dyan. Sinusuportahan kita. Ngumiti si Amelia Su. George Han rolled his eyes. Huwag mong paglaruan ang asawa ko, maganda siya, pero mas maganda rin ang asawa ko. Hindi ko maitatanggi na maganda ang iba dahil lang sa mas maganda ang asawa ko. Tumawa si Amelia Su, ikaw itong maliit na bibig, pinunasan ng pulot. Tama, ipagbibili ako bilang isang alipin mamaya. Bakit hindi ka matutong kumilos ng maaga? Ngumiti ng pilit si Amelia Su at umiling, paano ka magiging alipin? Tumingin sa iyo ang nakaka-relax na hitsura ay mas katulad ng pagiging master. Ngunit may isang bagay na masasabi, mayroong isang napakagandang babae sa angkan ng demonyo. Tumawa si Amelia Su. Tumango si George Han, na totoo. Gayunpaman, ang kanyang puso ay hindi nagbabago. Si George Han ay nakakita ng napakaraming dilag. Sa stage, ang sedan chair ni Luo Ying'er ay dinala sa gitna ng platform. Lahat, sa ngalan ng aking ama at ni Ye Tiancheng, tinatanggap ni Luo Ying'er ang lahat sa komperensyang ito. Ipinapaabot namin ang aming taos-puso at mainit na pagtanggap. Ngayon, inaanunsyo ko ang opisyal na pagsisimula ng komperensya, at nais kong maging masaya kayong lahat sa komperensyang ito. Puno na ang ani. Pagkasabi niyan, mahinang pumalakpak si Luo Ying'er sa kanyang mga kamay. Sa nakapalibot na mga pader ng lungsod na hindi kalayuan, biglang sumambulat ang mga paputok sa kalangitan. Ipinapahiwatig din ito na ang buong komperensya ay opisyal na nagsimula. Sa ilalim ng sedan chair na dala ng mga katulong, bumalik si Luo Ying'er sa VIP seat malapit sa harap ng audience at hindi umalis. Naturally, maraming tao ang hindi maiwasang tumingin doon, ngunit nang magsimulang lumabas si Stuart Chi sa entablado mula sa proseso ng komperensya, ang mga mata ng lahat ay unti-unting naakit. Gaya ng inaasahan sa isang engranding pagpupulong na gaganapin tuwing 8 taon, sa simula pa lamang, iniharap ni Manager Chi si Wang Za. 1,000 taon. Ang panloob na alchemy ay inilagay sa presyo ng auction. Bagaman ang bagay na ito ay lason at masama, ngunit para sa mga demonyo, ganap na walang pagbaba ng moralidad, at ang ilan ay isang mas mabilis na pagpapabuti ng paglilinang. Sa makatuwid, ang mga bid mula sa madla ay kaway-kaway. Mula sa presyo ng isang amethyst, sa loob lamang ng ilang minuto, umabot na ito sa daan-daang libong amethyst, at mahigpit pa rin ang kompetisyon. Nang makita si George Han, medyo nasasabik ang isang bystander. Ngumiti si George Han, at sa sandaling ito, isang tao ang lumapit kay George Han at sa kanilang dalawa. Itali mo sila. Silang dalawa ang second wave ng auction items.
Kapag nakumpirma ni Nidan, ay push up agad sila. Agad namang tumanggo ang ilang nasasakupan na kanina pa nagbabantay kina George Han at Amelia Su, at kasabay nito, hindi nila nakalimutang ibigay sa mag-asawa lalong hinigpitan ang kadena. Di nagtagal, sa tunog ng martilyo, naibenta si Nidan sa halagang 370,000 yuan, at itinulak din sina George Han at Amelia Su sa harap na entablado. Kabanata 4661. Lahat, maaaring mabigla ka sa susunod na link, ngunit sasabihin ko sa iyo na ang halaga para sa pera ay napakahusay. Tumango si Chi Guanxi sa kanyang mga nasasakupan, at agad na binuksan ng dalawang nasasakupan ang kurtina ng tunay na enerhiya sa entablado, at ang imaheng naaninag sa kurtina ay walang iba kundi ang eksena ni George Han na madaling ibagsak ang apat na makalangit na hari. Nang ang lahat ay namangha at naguguluhan, sina George Han at Amelia Su ay dinala din sa entablado. Sa mga nakaraang taon, ang mga alipin auction ay malayang ipinagkalakal sa mga nakakalat na merkado, ngunit ang taong ito ay naiiba. Kinansela namin ang lahat ng mga alipin sa taong ito, at pinananatili lamang ang dalawang ito sa entablado. Gayunpaman, sa palagay ko ang dahilan para sa kanilang dalawa lamang ay malinaw sa inyong lahat na nakakita ng screen, pinili namin ang dalawang pinakamahuhusay na alipin. Ang babaeng ito, hindi na kailangang sabihin, ang lalaking ito, nakita din ng lahat ang kanyang lakas. Nahulog ang mga salita. Ibinaling ng lahat ang tingin kay Amelia Su at George Han sa entablado. Biglang kumulo muli ang lugar kung saan nagkaroon ng kapayapaan dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ito ay talagang napakahusay. Oo, masyadong fu-asterisking maganda ang itsura ng babaeng ito, di ba? Kung ikukumpara kay Luo Yinger, hindi siya mas mahina. Maganda, hindi ito bumibili ng babae, malinaw na bumibili ito ng asawa. Huwag. Ipaglaban mo ako kahit kanino, itong babaeng ito, gusto ko. Ang isang grupo ng mga tao ay nagpapaligsahan para sa isa't isa, ganap na nahuli sa hanay ng kaguluhan sa kanila. Gayunpaman, may mga nababaliw sa mga babae, at may mga likas na kalmado sa mga lalaki. Bagaman ang apat na hari sa langit ay hindi masasabing napakakapangyarihang mga Panginoon, maaari pa rin silang ituring na sikat na apat na mahusay na matapat na aso. Talagang natutunan namin kung gaano kalakas ang mga taong ito, ngunit ang maliit na aliping ito ay maaaring mapawi sa isang iglap. Ikaw. Makikita mo na magaling kang pumatay sa kanila. Kung bibili ka ng isang alipin na tulad nito, ang iyong personal na kaligtasan ay karaniwang masisiguro. Sa isang magulong mundo tulad ng mga demonyo, ang pagkakaroon ng kaligtasan ay nangangahulugan na ikaw ay may kapital, kaya, ang isang alipin na tulad ni George Han na kayang talunin ay halatang nakatadhana na maging tanyag. Sa isang lipunan kung saan ang mahihina ay kumakain ng malakas, kung ikaw ang malakas, ikaw ang nakatayo sa tuktok. Ang ganda talaga. Sa dalawang alipin sa pagkakataong ito, ang isa ay makakalaban at ang isa ay maganda. Hindi nakakagulat na maaga silang ipinadala sa opening auction. Napakasabog nito. Nang makitang halos tapos na ang mga manunood, tumahimik si Director Chi sa oras na ito. Lahat, huwag masyadong magsalita, ito pa rin ang lumang tuntunin, ang panimulang presyo ay isang amethyst. Sa Yet Ian City, ang panimulang presyo ng anumang bagay ay it's all an amethyst. Parang napakababa, pero, ang magagandang bagay ay hindi natatakot sa mababang presyo, may magtataas sa kanila. Napakalinaw ng lahat na ang mga bagay na ito ay malinaw na higit pa sa maliit na pera na ito, kaya huwag mag-aksaya ng iyong oras, bibigyan kita ng 10,000 amethyst bawat isa. May sumigaw agad. 80,000, 100,000, 150,000, 200,000. Nagkaroon ng alon ng sigawan at pagbebenta, at ang presyo ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging daan-daang libo ang halaga nina George Han at Amelia Su. Kabilang sa mga ito, ang presyo ng George Han ay umabot pa nga sa mahigit 400,000 yuan, na higit sa presyo ni Amelia Su na higit sa 200,000 yuan. Walang paraan, alam na alam ng lahat na bagamat maganda ang kagandahan, hindi siya kasing galing ng sarili niyang buhay, o kaya'y nangingibabaw. Damn it, wala pa akong narinig na alipin. Sinibak sa trabaho ng mahigit 400,000. Gaano kakapal ang pader ng karne? No way,
Sa Demon Race, kung may kakayahan ka, pwede kang mag-amok, at kung makapag-amok ka, mas maraming benepisyo, snowballs lang ang bagay na ito. Pero higit sa 400,000 ay talagang sulit. Sobra na. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanilang mga wallet. Sa presyong ito, para bang may gustong gumastos ng 10 milyon para makabili ng sasakyan. Kahit na ang kotse ay kahanga-hanga, ang pera ay talagang masakit, 470,000, mayroon bang higit sa 470,000? Ang iba pang mga babaeng alipin ay 260,000, mayroon bang higit sa 260,000? Nagsimula na ring magtrabaho si Chi Guanxi sa entablado sa oras na ito gamit ang huling pamamaraan. Kung walang mas mataas na presyo, gagawa siya ng pinal na desisyon, 600,000 para sa mga lalaki at 300,000 para sa mga babae. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang lumabas. Kabanata 4,662. Nang marinig ang presyong ito, hinanap ng lahat ang reputasyon at hindi nila maiwasang mabigla. Guchu, ang malungkot na anak. Damit, ang malungkot na pamilya ay talagang mayaman at makapangyarihan. Ang dalawang taong ito ay umabot sa halos 1,000,000. Ang isang grupo ng mga tao ay nagulat, ngunit ang manager na si Chi sa entablado ay masayang tumawa. Gumamit ang pamilya Gu ng napakaraming amethyst para pasayahin siya, kaya natural na nasisiyahan siya. Okay, ang malungkot na lalaki ay nag-aalok ng 600,000 yuan para sa isang lalaki, at 300,000 yuan para sa isang babae. Mayroon bang anumang presyo na mas mataas kaysa dito? Gagawin ko. Ang aliping iyon, babayaran ko ang 800,000 yuan. Nang malapit ng basagin ni Guanxi ang martilyo, isang mas malamig na boses ang dumating. Lahat ay tumingin muli sa tunog, at ang kanilang mga panga ay nalaglag sa gulat ng ilang sandali. Luo Yingger, damit, bakit pumunta ang prinsesa ng pamilya ng City Lord para magbid? Kahit na ang Yetian City ay hindi kailanman nagkaroon ng panuntunan na nagbabawal sa mga tao na makilahok sa auction, sa loob ng maraming taon, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang presyo ng talahanayan ay itinakda. Sa makatuwid, ang mga tao mula sa Yetian City ay halos hindi lumahok sa mga auction. Ngunit sinong mag-aakala na ang Yetian City ay biglang lumabag sa panuntunang ito, at ito ay para lamang sa isang alipin. Malinaw na hindi inaasahan ni Gu Chu ang mga bagay na bubuo sa puntong ito, ayaw niyang makipagkompetensya sa mga tao ng Yetian City, lalo na ang taong ito ay ang prinsesa ng Yetian City. Ngunit hindi siya handang mabaigo sa kanyang planong pumatay ng 2,000 gamit ang isang bato. Kung tutuusin, bagamat mas mataas ang posisyon ng prinsesa kaysa kay Guanxi Chi, si Guanxi Chi ang madalas na kontaken ng mga negosyanteng tulad nila at maaaring mag-ayos ng mga bagay-bagay. Mag-aalok ako ng 1,000,000, sabi ni Gu Chu. 1,2 milyon, mahinang sabi ni Luo Yingger. Prinsesa, ikaw, nababalisa si Gu Chu. 1,2 milyon, kahit na. Isang malungkot na pamilya na may malalim na bulsa ang kailangang isipin ng figure na ito. Hindi naman sa hindi kayang bayaran ng malungkot na pamilya, ngunit hindi ito epektibong gamitin ang ganoong halaga bilang regalo. Bukod dito, ang malungkot na pamilya ay nais na makakuha ng isang bagay sa pulong sa oras na ito. Kung gumastos ka ng sobra sa harap, ano ang dapat mong bilhin para sa mga bagay na talagang gusto mo sa likod? Sa partikular, ang ugali ni Luo Yingger sa oras na ito ay isang poster na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang tumingin kay Guanxi sa entablado. Tumango si Steward Chi sa kanya, napagdesisyonan na niyang mag-subsidize na lang siya ng kaunti kay Gu Chu sa oras na iyon. Gayunpaman, namamahala na siya sa mga gawain sa Yetian City nitong mga taon, at kumita rin siya ng malaki. Sa pag-aproba ni Guanxi, nadurog din ni Gu Chu ang kanyang puso, 1.6 milyon. 2 milyon. Si Luo Yingger ay nanatiling walang malasakit. Marahan nang ngumiti si Amelia Su, George Han. Parang may nagpabilib sa iyo, 2 milyong amethyst para bumili ng alipin, thirst. Medyo natarante rin si George Han, bagamat nilabanan ni Chi Guanxi ang kanyang sarili laban sa 4 na makalangit na hari. Ang imahe ni George Han ay inilabas sa tabing, ngunit hindi masyadong inilantad ni George Han.
Binabaliktad ang kalangitan, siya ay imahe lamang ng isang nangungunang eksperto na natitira sa karamihan. Tungkol sa paggawa nito ng ganito. Hoy, kaawa-awa ako, tumigil ako nang tinawag ako sa 300,000 yuan. Nakakainis talagang ikumpara ang mga tao sa iba. Maasim na sabi ni Amelia Su. Umiling si George Han, huwag kang mag-alala, mas mahalaga ka kaysa sa akin. 2,100,000. Kinagat ni Gu Chu ang kanyang mga ngipin at muling sumigaw. Gugongzi, mag-aalok ako ng 3,000,000. Mukhang ayaw na niyang gumastos pa, o baka si Luo Yingger ay parang isang direktang provocation, na direktang nagtaas ng presyo ng doble. Ha! Panipi! Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. 3,000,000, isang buong 3,000,000. Bumili ng alipin. Ang perang ito ay sapat na upang itaas ang isang alon ng mga nangungunang eksperto upang protektahan ang kanilang sarili. Sulit ba ang pagbili ng isang alipin na mukhang maganda? Ang prinsesa na ito ay hindi pa nakakalabas ng bahay, kaya hindi niya alam ang presyo. Bumibili siya ng gusto niya. 3,000,000. Isang grupo ng mga tao ang manhid. Ito ay simpleng hindi pagkuha ng pera bilang pera. Tiningnan din ni Gu Chu si Guan Shichi, ang halagang ito ay talagang napakalaki, at kung ang laro ay magpapatuloy ng ganito, ang presyo ay tataas pa. Sa oras na iyon, talagang makakasakit ito ng mga tao. Sa makatuwid, ayaw ni Gu Chu. Samantala, si Guan Shichi sa entablado ay nagpakita rin ng kahihiyan sa oras na ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, umiling siya kay Gu Chu, senyales sa kanya na huwag nang makipag-away. Kabanata 4,663. Prinsesa ay gumastos ng napakaraming pera upang bumili ng isang alipin, ang Panginoon ng lungsod ay natural na magpapansin. Kung ang bagay na ito ay imbestigahan, at sasabihin ni Gu Chu ang buong bagay, siya, ang taong nasa likod ng mga eksena, ay madadami din. Sa oras na iyon, kapag sinisi ito ng Panginoon ng lungsod, hindi niya ito maaalis. Hindi niya kailangang masaktan ang kanyang agarang amo para sa maliit na bagay na ito. Okay, isang beses para sa 3,000,000, 2 beses para sa 3,000,000, at ang opisyal na deal para sa 3,000,000. At the same time, meron pa bang nagbibid ng 300,000? Para sa babaeng alipin. Kung titingnan ang hitsura ni Luo Yingger, tila wala siyang balak na ipagpatuloy ang pagbid. Nakahinga rin ng maluwag si Gu Chu, hindi masama ang pagbili ng babaeng alipin sa halagang 300,000 yuan. Mag-aalok ako ng 3,000,000 at 1,000,000. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Hinanap muli ng lahat ang tunog, at mas natulala sila bigla. Ang presyo ay hindi isinisigaw ng sinuman, ngunit, bilang isang alipin na si George Han. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Amelia Su. Alam niya kung bakit tinawag ni George Han ang presyong ito. Sinasabi niya sa sarili niya na mas mahalaga siya sa kanya. Asterisk 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 asterisk, ang aliping ito ba ay tanga? Tinanong niya ang presyo ngayon lang. 3,000,000 at 1,000,000 pa rin, may sakit ba siya? Kaya, ang Diyos ay patas, at binigyan siya ng isang katawan na may kakayahang lumaban, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nabigyan ng matinong pag-iisip. Buti na lang at hindi ko sinunod ang presyo ngayon lang, at mabuti na lang at mataas ang presyong binayaran ni Prinsesa Luo Yingger, kung hindi, hindi ko malalaman na nagalit ako sa tanggang ito. Haha, oo, ang prinsesa daw ay tinutulungan mo kaming maibsan ang aming mga pag-aalala, alam kong may problema ang produktong ito, kaya bumili na lang ako. Ito mismo. Matapos ang isang grupo ng mga tao ay nagulat, nagkaroon ng walang katapusang pangungutya sa lalong madaling panahon. Iginala ni Guanxi ang kanyang mga mata, ngunit sa harap ng napakaraming tao, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit at sinabi kay George Han, iyon. Kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang mga patakaran. Binili kita ng 1,000,000, ngunit ang 3,000,000 ay walang kinalaman sa iyo. Sa madaling salita, binili ka man ng prinsesa sa halagang 30,000,000, wala kang piso, 3,000,000 at 1,000,000 ang pangalan mo. Malinaw, sa mga mata ni Guan Shichi, ang dahilan kung bakit sumigaw si George Han ng napakalaking presyo ay malamang na ang utak ng taong ito ay hindi gumagana ng maayos, iniisip na kung binili siya ng iba sa halagang 3,000,000, magkakaroon siya ng 3,000,000.
Kaya, ipaliwanag mo agad sa kanya. Maaari din itong ituring na kumikita ng ilang mukha para sa kanyang amo. Alam ko, sabi ni George Han. Alam mo naman, tumahol pa rin. Nanlumo si Chi Guanxi. May mga patakaran, hindi ba ako maaaring tumawag? Sabi ni George Han. Alipin nagtatanong ng presyo. Bagamat walang ganoong president, ngunit pag-isipang mabuti, wala talagang ganoong tuntunin sa lungsod na ito. Kung tutuusin, hindi ba't napakalinaw ng background at karanasan sa buhay ng isang taong maaaring ibenta bilang alipin? Hanggat mayroon silang kaunting pera, hindi sila ibebenta bilang mga alipin dahil hindi sila maaaring magbayad ng bayad. Kaya naman, natural na imposible para sa mga mahihirap na ito na magbid sa auction. Ito ay isang pangunahing isyu sa Loika, kaya walang mga espesyal na regulasyon upang ayusin ito, ngunit sinasalungat na ngayon ni George Han ang Loika. Gayunpaman, ito ay talagang isang butas. Saglit, hindi nakaimik si Chi Guanxi. Dahil walang ganoong panuntunan, bakit ko itatanong ang presyo? Sabi ni George Han. Ikaw, maaaring magbid, ngunit kaya mo ba ang pera? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa Yetian City, kung may nagbid sa auction ngunit hindi makabayad, alam mo ba kung ano ang naghihintay sa kanya? May kahihinatnan ba? Ang mga mata at ilong ni Chi Guan ay nakatagilid sa galit. Bahagyang ngumiti si George Han, walang pakialam. Iyan ay kamatayan, at ang kamatayan ay magiging lubhang pangit. Muling ngumiti si George Han, bagaman sa palagay ko ay wala kang kakayahang patayin ako, ngunit ako ay isang taong may integridad, kaya natural akong tumawad sa presyo. Magbayad ka na lang hanggat kaya mo. Nga pala, 3 milyon at 1 milyon, ayon sa pamamaraan, hindi ba dapat mong gawin ang dapat mong gawin? Nang marinig ito, nagalit pa si Guanxi, ngunit wala siyang magawa saglit, nakagat ko na lang ang bala at naglakad papunta sa gitna ng plataporma, at ibinuka ang aking bibig. Sandali, may biglang nagsalita ng malakas. Kabanata 4664. Bagaman walang mga patakaran sa lungsod na nagbabawal sa kung anong uri ng mga tao ang lumahok, ngunit ikaw ay alipin ay walang iba kundi isang buhay, kung ikaw ay puro gulo, kung babayaran mo ito ng iyong buhay, kung gayon ikaw ay kumikita kung ikaw ay iba. Ang mga patakaran ay patay, ngunit ang mga tao ay buhay. Ang tinatawag na mga patakaran ay dapat na natural na magbago ayon sa mga pangyayari. Hinihiling ko na masuri kaagad ang mga ari-arian ng aliping ito. Kung meron siya, parang wala akong sinabi ngayon lang, pero kung hindi, dapat hatulan siya ng kamatayan. Alam mo, engranding kaganapan ito tuwing 8 taon, at palaging may maging ilang mga idiot na lalabas upang makahanap ng isang pakiramdam ng pag-iral dahil dito. Huwag nating guluhin ang magandang pagpupulong na ito dahil sa isang tanga. Sa oras na ito, isang tao ang tumayo mula sa madla at sinabi sa malamig na boses. Malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga damit na ang taong ito ay mayaman o mahal. Tila nakahawak din si Guanxi ng straw na nagel iligtas buhay, nagmamadaling tumango at sinabing, tama si Fifth Master. Panipi, agree din kami. Tingnan ang mga ari-arian ng taong ito. Oo, kung wala kang pera, tawagan ang iyong ina. Ang ating engranding kaganapan, hindi maaaring hayaang sirain ito ng isang alipin. Ang madamdamin ang mga tao, at lahat sila ay tumulong sa isa't isa ng ilang sandali. Nakatayo si Guanxi Chi, at ngumiti siya at tinawag si George Han, anak, narinig mo ba? Alang-alang na binili ka ng prinsesa bilang alipin, kung matino ka, ituturing ko itong parang walang nangyari. Ngumiti si George Han, naglakas loob akong magbid, kaya natural kung kayang bayaran ito. Bakit, hindi mo kayang bayaran? Nanlamig ang mukha ni Chi Guanxi, ikaw bastard, walang hiya ka talaga, okay? Gusto mong maglaro, okay? Paglalaroan kita ng sapat, halika, may, ibaba mo siya kaagad para ma-verify ang kanyang mga ari-arian. Kung wala siyang ari-arian, agad siyang mapaparusahan sa krimen ng panlilinlang. Tuldok panipik, bilang. Nang matapos magsalita si Guanxi, agad na sumugod ang dalawang subordinate. Nang malapit ng kaladkarin si George Han, si Luo Yinger, na kanina patahimik, ay biglang nagsabi, teka! Prinsesa! Agad na yumuko si Chi Guanxi at ang kanyang partido ng may paggalang. Chi Guanxi,
Ayon sa mga alituntunin ng ating lungsod, dahil ang lahat ng bisita ay panauhin, walang naging panuntunan para sa pag-verify ng mga asset. Ang tanging bagay ay ang auction ay hindi maaaring maging sanhi ng pagkalaglag at parusahan ng parusang kamatayan, tama ba? Mahinang sabi ni Luo Yinger. Tumango si Chi Guanxie, pag-uulat sa prinsesa, iyon ang kaso. Since that's the case, then hindi siya pwedeng maging exception dahil dito. Ang Yetian City ay may sariling mga patakaran, at dapat mong sundin ang mga patakaran, naiintindihan mo ba? Ngunit ang prinsesa, Xi ang tagapangasiwa ay ayaw, kaya paano siya papayag na pabayaan si George Han ng ganito? Ang Yetian City ay pangunahing nakatuon sa negosyo. Naturally, ang mga customer ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mataas o mababa. Pero opinyon ng publiko, kuwit panipik, kung ang opinyon ng publiko ay maaari ding maging batas at maging pinuno, ano ang silbi ng mga patakaran sa Yetian City? Isang serye ng mga salita ang halos hindi makapagsalita kay Guanxi. Hindi lang pinuprotektahan ng prinsesa si George Han, kundi pati na rin ang pagtatakda ng mga patakaran sa Baoyi Tiancheng, na walang putol. Palihim ding tumango si George Han. Hindi niya hinangaan ang prinsesa dahil pinrotektahan nito ang sarili, kundi dahil humanga rin siya sa kahusayan ng prinsesa sa pagsasalita. Kasabay nito, laging tama ang mga alituntunin ng Yetian City na sinusunod ng prinsesa. Kung ikaw ay nasa negosyo, hindi mo dapat maliitin ang mataas, dahil hindi mo alam kung sino ang biglang malugi at kung sino ang tatalikod. Hindi isang walang laman na usapan ang manatili sa front line kapag gumagawa ng mga bagay, para magkita-kita tayo sa hinaharap. Dapat din niyang gawin ang Yetian City ng napakalaki, sa ilang mga patakaran, ito ay talagang napakahusay na nagawa. Dahil nagsasalita ang prinsesa, ang maliit ay susunod. Pagkatapos, sinasabi iyon, kahit na si Director Chi. Sa ayaw niya, kinailangan niyang umakyat sa entablado, bahagyang tinapik ang maliit na martilyo para senyales na tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay nagtanong, ano pa ba ang mayroon? Mas mataas ba ito sa 3.01 milyon? Nang makitang nagpatuloy ang auction, maraming taong nagsalita para pigilan sila ngayon lang ang nakaramdam ng pang-iinsulto, at sa kanilang mga mata, halatang kinikilig ang magandang prinsesa kay George Han, na ikinainggit din ng maraming humahanga. Dahil dito, lubos na nagalit ang isang grupo ng mga tao. 3 milyon at 1 milyon, di ba? Ikaw. Bastos na alipin, paglalaruan kita. 3 milyon at 2 milyon. Panipik. 3 milyon at 3 milyon. Si Amelia Su, sa ilalim ng basbas ng ilang espesyal na emosyon, ay biglang naging mainit na bagay. Tumaas ang presyo nito sa loob lamang ng ilang segundo. Kahit na, mayroon pa ring ilang mga tao na hindi makontrol ito, 5 milyon. Biglang nagsalita ulit si George Han. Kabanata 4665. 5 milyon. Sa orihinal, ang hanay ng 300 ay nakakabaliw na tumataas, ngunit sa tunog ng 5 milyon, ito ay tulad ng mainit na bakal na sumasalubong na tubig, na agad na lumalamig. Nangangailangan ito ng pagtaas ng presyo, oo, ngunit bihira ang gayong napakalaking pagtaas ng presyo. Bagamat si Amelia Su ay nagsimula ng tumataas na pagtaas ng presyo, ang presyo ay karaniwang higit sa 3 milyong yuan. Kapag ito ay hindi hihigit sa 4 na milyong yuan, may direktang nagbayad ng 5 milyong yuan. Hindi ka ba pinapatay nito? Damn it, let me say that this idiot is here para manggulo. Ang pinakamataas na presyo natin ngayon ay 3.7 milyon lang, pero ayos lang siya, 5 milyon lang, at hindi ka makakaabot ng 10 milyon. What about it? Oo, lahat ng ito ay totoong pera, sa tingin mo ba ay biro ito? Sabujin mo siya. Nag-iisip ako ngayon kung si Ye Tiancheng mismo ang nagpadala sa kanya sa ito ay sadyang malisyosong nagpapataas ng mga presyo, kung gusto ng Yetian City na maglaro ng ganito. Kung gayon ay magiging sobrang boring, tama ba? Nagalit ang crowd, halatang halata, sa mga mata nila, hindi kayang bayaran ni George Han ang ganoong kalaking pera, halatang isa lang itong payaso na tumatalon-talon dito, na ikinababahala nila. Nang marinig ang sinabi ng audience, mabilis na sinabi ni Manager Chi, lahat, walang intensyonal na pagtaas ng presyo sa Yetian City. Ito ang tuntunin ng Yetian City.
Sana hindi ka gumawa ng mga ligaw na hula. Bahagyang yumuko si Yinger sa direksyon, Prinsesa, ang aliping ito ay napakagulo, tingnan mo ito. Sumimangot si Luo Yinger, at hindi nasisiyahang sinabi, Guard Shi, ang Yetian City ay tumatakbo ayon sa mga patakaran, kailan ito kailangang umasa sa opinyon ng publiko. At para sa, kung may pera ang mga tao para humingi ng presyo, susundin nila. Anong mali? Sa kabilang banda, kung hindi kayang bayaran ng lahat ang presyo. Magsisimula na ang kolera, kung tungkol sa alipin, kung hindi niya kayang bayaran ang pera, maaari niyang harapin ito ayon sa kanyang sariling mga tuntunin, kaya hindi na kailangang magsabi ng anuman. Naisip ni Chi Guanxi na ang kalooban ng publiko, maging ang prinsesa ay pipiliin na magkompromiso. Ngunit sino ang nakakaalam na hindi lamang ang prinsesa ay hindi nakipagkompromiso, ngunit siya ay napakatigas din. Napahiya si Chi Guan, ngunit walang ibang paraan, nakagat lamang niya ang bala at sinabing pababa, narinig mo ba ang sinabi ng prinsesa? Kung gusto mong taasan ang presyo, mangyaring gawin ito. Kung hindi kailangan, hindi mo na kailangan. More to say, let me ask for the first time, meron bang mas mataas sa 5 milyon? Grupo tayo ng mga taong tinuturing na may ulo at mukha, paano natin hahayaan ang isang alipin na paglaruan ng palakpakan? Sa totoo lang, ang tonong ito ay hindi ko kayang lunukan. Hindi ko rin kayang lunukan. Huwag kalimutan lahat, ang aliping ito ay binili ng prinsesa, siguro mayaman talaga ang aliping ito, pero binigay ng prinsesa ang pera sa likod niya. Kung tungkol sa layunin, malamang na gusto rin ng prinsesa tingnan natin kung mayroon tayong mapagkukunang pinansyal. Nabalitaan ko na hindi kasal ang prinsesa, pero naghahanap siya ng syota. Oo, ang paglipat ng prinsesa ay malamang na masubak ang aming pasensya at mga mapagkukunang pinansyal. 5 million to be honest, medyo lugi talaga ang pagbili ng alipin, pero parang katanggap-tanggap ang pagbili ng magandang alipin, at kung lalaliman mo pa, baka makuha mo ang pabor ng prinsesa. Napakahalaga ng deal na ito. Hindi ko alam kung sinong nakayukong dragon at phoenix na sisiw ang nagkamali sa bagay na ito, at talagang kinaladkad ito sa prinsesa, at sinabing may mga ilong at mata. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang naging matatag sa kanilang mga puso. Mahigit 5 milyon ba, syempre sapat na. Pero sa mga nagnenegosyo dito buong taon, hindi imposibleng mailabas ito. Kaya lang, kadalasan, maraming tao ang nag-aatubili na gumastos ng napakalaking halaga ng pera upang bumili ng isang bagay na hindi mahalaga. Kung tutuusin ay sasakit ang kanilang mga kalamnan at buto. Ngunit kung ang bagay na ito ay napakahalaga sa kanila, kahit na may kaugnayan sa hinaharap, kung gayon ang kahulugan ay ganap na naiiba. It, 5 million, di ba? Mag-aalok ako ng 5 milyon at 100,000. Mag-aalok ako ng 5 milyon 2. 5 milyon 3. Kaya, tahimik, na napigilan ng mataas na presyo ni Hana 3,000, muling kumulo ang walang kapantay na eksena sa isang kisap mata, na mas sumasabog kaysa dati. Bigla-bigla, tumataas pa rin ang presyo. Ang 6 na milyong marka ay nasira sa isang iglap, ngunit ang trend ay hindi tumigil. Narinig din ni Gu Chu ang mga chismis na iyon sa oras na ito at tumingin kay Luo Yinger na may pananabik at pagnanasa sa kanyang mga mata. Pera lang yan. May isang malungkot na pamilya. Gayunpaman, ang isang magandang babae tulad ni Luo Yinger ay anak ng Panginoon ng lungsod, kaya hindi gaanong iyon. Sa pag-iisip nito, gusto lang niyang magsalita, nang magsalita si George Han sa entablado. Kabanata 4,666. 10 milyon. 10 milyon. Nang lumabas ang numerong ito, maging si Gu Chu, ang mayamang master, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang ganitong uri ng numero ay hindi lamang nakakasakit sa mga kalamnan at buto, ngunit talagang nakakasakit sa mismong pundasyon. Kahit na kailangan niyang timbangin ito ng mabuti, ang presyo ay talagang hindi maliit. Siya, it. Isang grupo ng mga seryosong tao ang gustong samuka ng dugo, auction ka ba talaga? Isa kang malaking tatay. 6 na milyon na lang, at hindi pa nakakasira ng 7 milyon. Good guy, halos doblehin mo na ngayon. May mga malalaki at maliliit na ginto na nakaupo sa ilalim ng yugtong ito, ngunit hindi sila naglalaro ng ganoon.
The more he is like this, the more likely na sinusubok talaga tayo ng prinsesa. Isipin mo, kahit na hindi siya alipin, ngunit kami ay nagtatrabaho sa Yetian City sa loob ng maraming taon. Kailan natin nakita itong batang ito? Oo, sinong mayamang negosyante ang sinasabi mo? Iyon lang para sa young master, ngunit hindi pa siya nakikita ng batang ito, saan siya nakakuha ng napakaraming pera. Sa makatuwid, ang tanging makatwirang paliwanag ay maaari lamang maging nakaraang haka-haka. May isang tunay na amo at amo sa likod niya. Bakit hindi tayo magtulungan at magkaipon ng pera? At saka, pagdating ng panahon, kung sino man ang crush ng prinsesa, huwag kang mag-iiwan ng makakasama. Paano ang tungkol sa pagtulong sa isa't isa sa larangan ng negosyo? Sa tingin ko ito ay magagawa. Lahat sila ay nasa negosyo, kaya natural na mas mabilis lumiko ang kanilang mga utak kaysa sa iba. Halos sa sandaling lumitaw ang sitwasyon sa korte, ang mga taong ito ay agad na nag-iisip ng isang countermeasure. Alam ng lahat sa negosyo kung ano ang ibig sabihin ng paghawak ng isang grupo para sa init. 10,000 at 100,000. 10 milyon at kalahating milyon. Isa, kaway-kaway, sunod-sunod na alon, kung ano ang naiintindihan mo, naiintindihan ng iba, magkakadikit ka, at ang iba ay magkakadikit, kaya halos. Nagsimula muli ang ikatlong round ng Biao Prize. Sumulyap si Guchu sa kanyang mga nasasakupan, ibinaba ang kanilang mga ulo, at nag-isip ng mabuti, aking Panginoon, sa tingin ko ito ay magagawa. Ayon sa pagsusuri ng eksena, ang pagsubok ng prinsesa ay talagang malamang. Kumunot ang noo ni Guchu, ngunit may huling ang pangunahing tanong ay, nakilala namin ang taong iyon sa kagubatan, kung ito ay inayos ng prinsesa, bakit siya nagpakita doon? Marahil, matagal nang interesado ang prinsesa sa young master, kaya mas determinado ang pagsubok para sa young master. Mayroong ilang katotohanan sa pahayag na ito, ngunit ito ay talagang medyo narcissistic. Totoo kaya ito? Tumingin muli si Guchu kay Luo Yingger, at nagkataon na nakatingin din si Luo Yingger sa gilid na ito. Ang hindi sinasadyang hakbang na ito ay direktang nagpalakas ng tiwala sa sarili ni Guchu. 20 milyon. Boom! Ang eksena ay parang kulog sa lupa, at agad na sumabog ang lahat. Kahit si George Han, hindi ko maiwasang tumingin sa mga sandaling ito. Dahil ang tumawag sa presyo ay walang iba kundi ang malungkot na anak, si Guchu. 20 milyon. Panipi. Ang malungkot na pamilya ay talagang isang malungkot na pamilya, at ang halaga ng asterisk na ito ay simple. Mukhang alam din ng malungkot na anak ang intensyon ng prinsesa, at hindi siya nagdalawang isip na makipaglaro sa 20 milyon. Damn it, natalo kami. Panipi. Alam ng ilang tao na napakalaki ng malungkot na pamilya, at hindi nila kayang labanan ng mga ito, kaya ang tanging paraan sa ngayon ay ang sumuko. Ngunit mayroon ding ilang tao, o nabuong kamara ng komersyo, na mas sigurado na totoo ang hula ng prinsesa na kanilang nahulaan matapos malaman na kahit ang malungkot na pamilya ay gumawa ng hakbang. Kaya naman, nagpasya din sila at nagsikap. 21 milyon. 22 milyon. 23 milyon. Ang mga presyo ng mga tao ay patuloy na tumataas, at maraming tao ang tumaas. Kahit nagseselos, hindi para sa iba kundi para kay Win, Amelia Su, o sa halip ay ang pabor ng prinsesa. Seryoso ang mukha ni Guchu, at hindi siya umimik nang marinig niya ang sunod-sunod na tawag ng presyo. Nang direktang tumaas ang presyo sa 38 milyon, paunti-unti ang iba pang mga bid sa eksena. Itinaas ni Guchu ang kanyang mga mata at marahang itinaas ang kanyang kamay, 42 milyon. Wow! Lalong tumahimik ang buong eksena. Halos umabot na sa kisame ang presyong ito. Oo naman, sa buong 20 segundo, walang gumawa ng ingay. Si Chi Guanxi ay bumalik sa kanyang katinoan, at nagmamadaling sinabi, mayroon bang mas mataas sa 42 milyon? Idineklara ko, 42 milyon sa unang pagkakataon. 42 milyon sa pangalawang pagkakataon. 42 milyon. 70 milyon. Sa pamamagitan ng soft drink, si Chi Guanxi ay napagbigyan, at maging si Luo Yingger ay hindi napigil ang imulat ang kanyang mga mata sa oras na ito. Kabanata 4667.
Lahat ng mata ay nasa taong nagbid sa sandaling iyon. George Han. 42 milyon ay halos ang limitasyon ng presyo. Kung may magdadagdag pa ng kaunti, natatakot ako na walang tao sa eksena. Pero hindi masasabing kabalbalan ang pagtaas ng presyo ni George Han, katuwaan lang ito. Halos doble. Kung ito ay hindi isang malubhang sakit, pagkatapos ay huwag maglaro ng ganito. Maliban kung ito ay sobrang mayaman. Bukod dito, ang ganitong uri ng pera ay maaaring nasa antas ng pagdurog. Kung hindi, hindi ito maaaring mangyari. Dahil din dito, bilang isang prinsesa, nagbago ang ekspresyon ni Luo Yingger sa unang pagkakataon dahil sa hiyaw. 70 milyon. Not to mention the people present, kahit prinsesa sila, kahit may Golden City kagaya ng Yetian City na kayang mag-produce ng pera, siguradong hindi nila iisipin na maliit na halaga lang. Ito ay sobra lang. Fu asterisk, kalokohan, kalokohan, ito ay kalokohan lang. Let me just say, this guy is here to make trouble. 70 milyon, gusto ko talagang tumawa. 70 milyon ay maaari pang suportahan ito ay isang lungsod, at gamit ito sa auction, tinatrato ba niya tayong lahat bilang mga tanga? Dati, kaya kung tiisin ang mga salita ng isang prinsesa, ngunit ngayon, pabayaan ang isang prinsesa, kahit isang Panginoon ng lungsod, hindi ko kayang tiisin ito, wala na. Oo, kaladkarin ang taong ito palabas at patayin, kung hindi, ang hinaharap na signboard ng Yetian City ay maaaring masira. Malinaw, pagkatapos ng presyo ng mga tao tulad ni George Han nagulat sa lahat, sila ay magsisimula lamang sa walang katapusang galit. Hindi na nakayanan ni Guanxi, at tahimik na commandant sa kausap, na agad na umatras at sumugod hanggang sa City Lord's Mansion. Kahit na ang prinsesa, gusto siyang protektahan, ngunit ang insidente ay napakalaki at kakaiba ngayon, hindi na ito mapatahimik pa. Dapat siyang magsumbong sa Panginoon ng lungsod. At sa oras na ito sa mansyon ng Panginoong lungsod. Si Luo Jin ay naglalaro ng chess kasama ang kanyang kaibigan. Nagmamadaling pumasok ang katulong at lumuhad sa lupa. Hindi ba dapat mag-auction ka sa platform kasama si Guanxi Chi? Bakit ka bumalik? Mabagal na sabi ni Luo Jin habang naglalaro ng chess. Sa buong proseso, hindi man lang sinilip ni Luo Jin ang taong iyon, medyo kalmado at kalmado. City Master, may kaunting aksidente sa auction house. Hiniling sa akin ng katiwala na hingin ang iyong opinyon. Ang katiwala na si Chi ay nagtatrabaho para sa akin sa loob ng halos 40 taon. Siya ay palaging maingat sa kanyang mga gawain. Isang maliit na 8-year event, mayroon bang makakapigil sa kanya? Tumawa ng mahina si Luo Jin. Ngumiti siya, at sumunod ang kanyang kaibigan, at maluwag na sinabi, ang kakayahan ni Chi na pamahalaan ang mga gawain ay napakalakas, at hindi ba naroon ang prinsesa? Hindi pinili ni Luo Jin na sumama sa kanya. Sa halip, naglaro ako ng chess kasama ang aking mga kaibigan dito. Pero iyon ang problema, City Master. Ang auction ay umabot pa lamang sa ikalawang yugto. 2 alipin lang iyon, ngunit ipinagbili nila sa napakalaking halaga. Itinigil ni Luo Jin ang mga piraso ng chess sa kanyang kamay, medyo na-curious. Isang alipin ang naibenta sa halagang 3 milyong yuan. Matigas na sabi ni Luo Jin at ng kanyang kaibigan, hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa, medyo nagulat. Iyan ay isang magandang bagay, bagaman, at ang presyo ay sapat na mataas, ngunit ano? Ngunit ang problema ay ang isang babaeng alipin ay naibenta sa kabuuang 70 milyon. Magkano? Sa sandaling ito, maging si Luo Jin, nalabis. Nalaglag ang panga ni Kalmado sa gulat. 70 milyon. Napakatalino. Nagulat din ang kaibigan, sabi mo 70 milyon, pero si Amethyst. Napatingin ulit sa akin at sa akin ang dalawa, at napatingin ako sa iyo. Obviously, hindi nila ito madigest ng ilang sandali. Kung tutuusin, ang 70 milyon na pambili ng isang alipin ay bihira na at kasuklam-suklam na, ngunit ang higit na mapangahas ay ang aliping binili ng isang alipin. Kuya Jin, kakaiba talaga ang bagay na ito. Sa palagay ko ay hindi natin makalaro ang larong ito sa ngayon. Sabi ng kaibigan. 70 milyon para makabili ng alipin, hindi pa banggitin kung ito ay totoo o hindi, malamang na si Luo Jin mismo ang dumaan sa bagay na ito.
Halika, tumayo ka sa upuan ng sedan, at pumunta ka kaagad. Sigaw ni Luo Jin, at mabilis na bumangon at sumugod kasama ang kanyang mga kaibigan. Kabanata 4668. Sa daan, lalong nalito si Luo Jin. Ang pangunahing bagay ay, ito ay masyadong ing outrageous. Anong uri ng alipin ang maaaring nagkakahalaga ng 70 milyon? Anong uri ng alipin ang nagkakahalaga ng 70 milyon? May mga taong may net worth na 70 milyon, ngunit isang ing alipin. Paano ito posible? Huwag mong sabihin na super rich man siya, pero at least ma-consider siya bilang isang malaking pamilya na may ganyang financial resources. Pero siya talaga. Kaya, kung totoo ito, malamang na may naganap na hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kabilang banda, kung ito ay hindi isang hindi pagkakaunawaan, kung gayon ang isang tao ay gumamit ng maling figure na 70 milyon upang guluhin ang eksena, at dapat niyang personal na harapin ito ng seryoso. Pumatay ng manok at unggoy. Sa entablado, hinarap ni George Han ang nagngangalit na mga akusasyon ng karamihan, ngunit hindi niya kayang magmura, ngunit hindi siya nagalit, at tumingin kay Guan Shiqi na may mahinang ngiti. Hindi sinunod ni Guan Shiqi ang mga pamamaraan upang ipahayag na ang presyo ay naging set, ayaw niya sa kanyang puso, at mayroon ding mga sumpa mula sa madla. Anong meron? Manager Chi, bakit hindi mo tinanong ang presyo? Malamig na sinabi ni George Han, ayon sa pamamaraan, kung tatanungin mo ang 3 beses, natatakot ako na naipasa mo na ito. Again, hindi ka ba nakakita ng 70 million? Hindi dapat. As the steward of Yet Ian City and the actual manager of the auction, 70 million, syempre nakita na niya. Ngunit ang problema ay ang karamihan sa mga bilang na ito ay nasa kamay ng walang katulad na kayamanan, at lahat sila ay nasa kamay ng mga mayayamang tao. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si George Han sa ganitong sitwasyon, kapwa sa mga tao at bagay. Iniligtas kita, pinuprotektahan kita. Alam mo, kung hindi mo mabayaran ang 70 milyong yuan pagkatapos kong kumpirmahin ang presyo, papatayin ka. Siyempre, hindi pinuprotektahan ni Manager Chi si George Han, at hindi rin niya ito magagawa. Para protektahan si George Han. Kaya lang, masyadong mahalaga ang usapin, kailangan niyang kaladkarin hanggang sa dumating ang City Lord. Kung hindi, kung siya ay nagkamali, siya ay magiging isang katatawanan. Nakakatawa. Hindi gaanong nagsalita si George Han, ngunit isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit ito mismo ang pinakamasakit. Kailan ba napakababa ng tingin kay Guan Shiqi ng isang taong may mababang katayuan? Ngunit nang magsasalita na sana si Guan Shiqi, isang malakas na sigaw ang sumunod. Narito ang Panginoon ng lungsod. Kasabay ng sigaw na ito, ang lahat ay yumuko bilang pagpupugay sa isang iglap, at 2 sedan na upuan ang mabilis na dumating na napapalibutan ng isang grupo ng mga tao. Nakita ko na ang City Lord. Nang makaalis si Luo Jin sa sedan chair, agad siyang binati ng grupo. Hinaway-kaway ni Luo Jin ang kanyang kamay, naglakad papunta sa gitna ng kalsada, sinulyapan sina George Han at Amelia Su, at pagkatapos ay kay Guan Shiqi, anong nangyayari? Bumaba din ang kaibigan ni Luo Jin sa sedan chair at naglakad. City Master, ang taong ito ay akin. Alipin na isusubasta sa Yet Ian City. Kaagad pagkatapos, sinabi ni Guan Shiqi kay Luo Jin ang buong kwento. Matapos marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Luo Jin. City Lord, ang opinyon ng publiko ay gayon, at malinaw na ang batang ito ay hindi kayang magbayad ng 70 milyon. Malinaw niyang sinasamantala ang butas sa mga patakaran ng ating Yet Ian City. Dapat siyang parusahan. Ngunit, ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, Panginoon ng lungsod, tingnan mo. Ikanaway ni Luo Jin ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan pang magsalita ni Guan Shi, at pagkatapos ay tumingin siya kay George Han, alam mo, sa Yet Ian City, kung hindi ka magbabayad para sa bed, mapupunta ka sa matinding paghihirap. Ngumiti si George Han, sa tingin ko, para sa mga bagay tulad ng mga auction, natatakot ako na hindi lang ang Yet Ian City ang magwawakas ng masama, tama ba? Eksakto, ang anumang auction house ay hindi kailanman magtatago ng anumang mabuting kamay para sa mga malisyosong bidder na hindi nagbabayad.
Ngayong alam mo na, gusto mo pa bang kumuha ng 70 milyon para i-auction? Si Chiguan ay palaging gumagawa ng mabuti, at siya ay palaging gumanti sa iyo ng napakahusay. Pinuprotektahan ka pa rin niya ngayon, kaya kung aaminin mo na nanggugulo ka lang, before things are irreparable ayoko nang managot, mahinang babala ni Luo Jin. Si George Han ay ngumiti ng nakakahiya, Lord Luo City, tama ba? Eksakto. Kung gayon, naisip mo ba na kung gagawa ako ng ganoong hakbang, maaari akong ituring na iyong malaking kliyente, at ano ang mangyayari kung patuloy kang maging agresibo? Galit na sumingit, ikaw ay isang alipin lamang. Malamig na tumawa si Luo Jin, so, baka kasalanan ng Yetian City ko. Narinig ko mula sa iyo, kapatid, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula? Hindi masama. Huminga ng malalim, hindi inaasahan ni Luo Jin na napakatigas pa rin ang ulo ni George Han nang dumating sa puntong ito ang mga salita. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, at biglang nag-utos, halika rito, pakitaan mo siya ng upuan. Kabanata 4669. Panoorin. Bigla na lang, hindi lang si Manager Chi ang natulala, pati ang mga tao sa ilalim ng stage ay natulala. Sa totoo lang, maraming tao ang naghihintay para sa City Lord na sugpuin ang mga pekeng para sa kanila, para linisin si George Han para sa kanila, at ilabas ang kanilang galit para sa kanila. Ngunit sino ang mag-aakala na hindi lamang nito pinarusahan si George Han gaya ng inaakala, ngunit ito ay isang mabangis na manunood. Shit, napakabilis ng pagbabagong ito, tama ba? City Master, ito. Nakaramdam ng hindi komportable si Chi Guanxi sa kanyang puso. May-ari ng lungsod, ang mga alipin ay dapat ding manood ng mga upuan. Kung lumabas ang balitang ito, natatakot akong tawanan sila ng mga ngipin, di ba? Bakit? Umasa lang sa maling presyo ng auction. Kung ganito, pwede ding sumigaw ang ibang tao at kumuha ng ganitong uri ng paggamot, at ito ay magiging magulo. Panginoon ng lungsod, ang taong ito ay dapat na parusahan ng mahigpit. Isang grupo ng isa-isa ring galit na naghiyawan ang mga tao sa audience. Kung ang galit at sigasig ng karamihan ay puro laway lang ang kayang pumatay, tiyak na libu-libong beses nang nalunod si George Han. Hindi nagsalita si Luo Jin, ngunit bahagyang sumimangot. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi sa malamig na boses, tama na. 6 na simpleng salita lang iyon, ngunit para itong bundok na idiniin ang lahat ng naruroon, na halos hindi sila makahinga. Ang orihinal na maingay na karamihan ay biglang naging ganap na tahimik. Tama siya, gumagastos ng maraming pera ang mga tao sa amin, kaya natural, dapat silang magtamasa ng mga serbisyong may mataas na kalidad. Hindi ba normal lang na 70 milyon ang bumili ng upuan? Kung wala kang upuan, ikaw kung gusto mong bilhin ito. Pareho lang syempre, ayon sa sinabi mo, hindi imposibleng maling i-report ang presyo. Gayunpaman, ang mga patakaran ay palaging ang mga patakaran. Kung dumating man ang panahon at hindi mo makuha ang pera, hahayaan ko rin na bumagsak ang ulo ng ibang tao. Sa isang salita, maraming tao ang tumigil kaagad sa pagsasalita. Ang upuan na ito ay halatang mainit na patatas, at ang sarap sa pakiramdam na umupo dito saglit, ngunit kung hindi ka uupo dito, hindi ka man lang maiiyak. Sino ang gustong gawin ito? Walang ibang pagpipilian si Guanxi kundi ang pagngalitan ng kanyang mga ngipin at utusan ang kanyang mga nasasakupan na mabilis na lumipat ng kanilang mga upuan. May bids pa ba? Para sa 70 milyong yuan. Ang unang pagkakataon para sa 70 milyong yuan. Panipi. Advance. Sa katunayan, alam niya na ang lahat ng ito ay isang formalidad lamang. Ang kasalukuyang presyo ay napakatalino na ito. Ay karaniwang imposible para sa sinuman na magbid muli. Maliban kung ito ay isang tanga. 80 milyon. Pero may mga bagay na akala mo ganyan, pero parang hindi naman. At least, may tanga talaga na nagtatanong ng presyo sa eksena. Lahat ng mata ay napunta sa nakaraan, kabilang ang Panginoong Lungsod na si Luo Jin, George Han at Amelia Su. Gayunpaman, si Luo Jin ang higit na nagmuni-muni. Dahil walang iba kundi ang kanyang anak na si Luo Yingger ang humingi ng 80 milyong yuan. Prinsesa, ito. Napatulala si Chi Guanxi, hindi niya akalain na ang bully na ito ay magiging sarili niyang prinsesa.
Tsaka medyo mali naman kung samantalahin kaya okay lang nataasan ang presyo, dagdag lang ng 10 milyon. Hindi nagsalita si Luo Jin, ngunit tinitigan ng mabuti ang kanyang anak. Sa katunayan, ang aking anak na babae ang higit na nakakaalam. Bagamat mayroon lamang siyang isang anak na lalaki, at matagal na niya itong itinuturing bilang ang Apple, ang labis na pag-ibig ay hindi naging dahilan upang mawala siya sa kanyang sarili at naging lubhang makasarili at ganid. Sa kabaligtaran, ang kanyang anak na babae ay napakatalino, ang isip ay napakaselan din, at ginagawa niya ang mga bagay sa maayos na paraan. Kaya naman, nang bigla niyang tawagin ang presyo, medyo nalito si Luo Jin. Gayunpaman, naniniwala rin si Luo Jin na ang kanyang anak na babae ay tiyak na hindi humihingi ng mga presyo ng walang pinipili, at dapat ay mayroon siyang dahilan para gawin iyon. Sa makatuwid, nang tumingin si Guan Shichi sa kanya para magtanong, kahit na ito ay isang malaking halaga na 80 milyon, tumango pa rin siya at hiniling kay Guan Shichi na gawin ito ng matapat. Tumango si Manager Chi, at nagpatuloy sa pagbid ayon sa pamamaraan. 90 milyon. Ngumiti si George Han. 100 milyon. 110 milyon. 120 milyon. Ngunit maaaring hindi ito pinangarap ni Chi Guanxi o Luo Yuan, matagal silang naghagis, at paulit-ulit na kinumpirma ang presyo, sa katunayan, ito ay simula pa lamang. Kabanata 4670. Isang minuto lang, mabilis na tumataas ang presyo sa kompetisyon hanggang umabot sa 200 milyon. Maging si Luo Jin, ang marengel na Panginoon ng lungsod, ay nakaramdam ng sobrang hirap na huminga sa oras na ito, at halos hindi na siya huminga ng ilang sandali. 200 milyon. Isang kabuoang 200 milyon. Masyadong malaki ang halaga ng pera. Kahit na para sa ilang mga tao na nagnenegosyo sa buong taon, ito ay isang astronomical figure. Ngunit mahal ni Luo Jin ang kanyang anak, kaya kahit na siya ay nababalisa, sinubukan niyang huwag gumawa ng ingay, at nanalangin lamang ng tahimik sa kanyang puso na ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay wala nang gagawin pa. 300 milyon. Nagsalita pa si George Han. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Luo Jin ang paglunok, at tumingin sa mga mata ng kanyang anak, na puno rin ng pag-asa at pananabik. Tumigil ka sa pagsigaw, tama na. Kahit na ang Yetian City ay gugugol ng napakalaking pera ng padalos-dalos, tiyak na mapaparamdam ito sa mga tao na labis na nalulula. Kaya, umaasa na lang siya na matigil na ang mga pangyayari dito. Sa kabutihang palad, sa loob ng halos 10 segundo, ang aking anak na babae ay hindi nagtaas ng presyo, ngunit sinabi, ang babaeng ito ba ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Ngumiti si George Han, walang halaga. Okay. Pagkatapos ng mga salita, tumigil si Luo Yinger sa pagsasalita. Si Chi Guanxi ay napakatalino din, kaya mabilis niyang binilisan ang kanyang pagsasalita. Ang unang pagkakataon para sa 300 milyon. Sa pangalawang pagkakataon para sa 300 milyon. Sa ikatlong pagkakataon para sa 300 milyon, deal. Matapos ipahayag ang deal, si Manager Chi ay pawis na pawis saglit, at sa wakas ay nakapagdesisyon. Kung hindi, kung ang kanyang amo ay patuloy na magtataas ng presyo sa buong lugar, natatakot ako na ang buong Yetian City ay maapektuhan ng ekonomiya. Makiupo ka. Nakahinga rin ng maluwag si Luo Jin at tumingin kay George Han. Ngumiti ng mahina si George Han, hinayla si Amelia Su, at mabilis na umupo sa upuan sa tabi niya. Bagamat medyo naantig si Amelia Su kay Han. Ang paraan ng auction ni George Han, pagkatapos ng lahat, ang kanyang lalaki ay nagbayad ng napakataas na presyo para sa kanyang sarili, sinumang anak na babae ay may lilipat. Ngunit bukod sa naantig, lalong natarante si Amelia Su. 1 in and 1 out, 300 milyon ang mawawala. Magkano ang kailangan kong bilhin? Malungkot na sabi ni Amelia Su. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, baka direktang lumaban ako. Anong klaseng alipin ka nandito? Ngumiti si George Han, minsan, wala kaming pakialam sa mga pakinabang at pagkalugi sa harap namin. Oh, nagsimula na ang auction, at mauunawaan mo ang sinabi ko mamaya. Ngumiti si George Han nang may kumpiyansa. At sigurado, pagkatapos ng kaguluhan ng alipin auction ay natapos, ang ikatlong alon ng mga auction ay nagsimula na rin.
Marahil ay sinadya na palamigan ang nakaraang komedya, ngunit ang kasunod na mga item sa auction ay medyo katamtaman, at ang mga presyo sa wakas ay bumalik sa normal na hanay. Libo-libo, 10,000 o kahit 10,000 o 200,000 libo. Si Luo Yinger, George Han at ang iba pa ay nakaupo rin bilang mga panauhin, at sila ang namamahala sa panunood ng palabas. Hanggang sa ika-4 na alon ng mga auction, nagsimulang ipadala ni Yetian City Defense Buda ang mga bagay sa ilalim ng deposit box. Lahat, ngayon lang natapos ang auction ng ilang maliliit na materyales. Naniniwala ako na ang ilang mga tao ay nakakuha ng larawan ng ilang mga bagay na gusto nila, ngunit hindi sila partikular na gusto, at ang ilang mga tao ay tamad lamang na kumuha ng litrato, na tutulog sa buong oras. Panipi. Oo, naiintindihan ko, kasi masyadong low level ang mga nauna. Kung ikukumpara sa 8-year grand event namin, parang hindi bagay. Gayunpaman, iyon talaga ang aming sinasadya. Kung tutuusin, minsan ang pinakamasarap na delicacy ay nangangailangan ng ilang berdeng gulay upang maibsan ang katabaan. Ngayon, sapat na ang katabaan, natural, lahat sila ay matigas na pagkain. Idinedeclare ko na simula ngayon, everything is the best. Panipi. Tara, punta ka muna. Hangwu Qingyi, ang pag-aari ng Bimengshengjuang. Pagkatapos, sabi niyon, isang puting damit na parang tela ang inilagay sa isang kahon at dinala. Ang mga damit ay napakanipis, at tila walang bakas sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ibabaw, ngunit kung ang isang taong may antas ng pagtatanim ni George Han ay tumingin ng mabuti, maaari niyang makita na may bahagyang puting usok na lumulutang sa mga damit. Hindi napigilan ni George Han na sumimangot, nakakatuwa ang bagay na ito. Ang mga magaan na damit ng Hangwo ay tumitimbang ng hindi hihigit sa 2 tael, ngunit maaari nilang mapaglabanan ang libu-libong armas at 100 toneladang puwersa. Damn, the 8-year grand event has finally officially kicked off, and this baby is also on stage. Ang bagay na ito ay eksakto ang aking layunin para sa paglahok sa engranding kaganapang ito, lahat, gagawa ako ng desisyon. Matapos marinig ang pangalan ng kayamanan na ito, maraming mga tao sa madla ang ganap na pinakuluan ng ilang sandali, malinaw naman, ang bagay na ito ay may mahusay na background. Idinedeclare ko, magsisimula na ang auction. Kabanata 4671. Ang bagay na ito, si George Han ay hindi nagmamadaling agawin ito. Lahat ng bagay sa Yetian City ay nagsisimula sa isang amethyst. Sa makatuwid, gaano man kalakas ang naunang tawag, wala itong silbi. Pagkalipas ng 10 minuto, ang presyo ng mga damit ay tumaas ng higit sa 7 milyong yuan, at ang pagtaas ng presyo sa lugar ay unti-unting bumaba, itinaas ni George Han ang kanyang kamay ng may ngiti. 10 milyon. 10 milyon. Tara, halika, nandito na siya, nag-aaway na naman siya dito. Asterisk, bakit nasaan siya? Talagang mayaman siya, pero hindi ba't gumastos lang siya ng 300 milyon para makabili ng mga bagay, at sumama siya sa saya? May lakas ba siya? Bankrupt ang tawag sa kanya, kaya nandito siya sa amin. Oo, mamamatay na siya. Anyway, kaya mas mabuting i-auction na lang ang lahat ng item sa auction, at sirain ang isang grand event sa sarili niyang buhay, sa ganitong paraan, nakamit niya ang isang kasikatan na hinding-hindi niya makakamit sa buong buhay niya. Maraming tao ang nanlumo na halos sumabog. Tumingin din si Luo Jin kay George Han nang may pagtataka. Kung tutuusin sa ugali ng taong ito, hindi naman talaga siya mukhang mahirap, pero parang, hindi man lang siya matatawag na anak na mayaman. Ang perang ito ay ginugugol na parang tubig, posible ba? Si Chi Guanxi ay hindi nang ahas na magtakda ng presyo, maaari lamang niyang tingnan ang sarili niyang Panginoon ng lungsod ng buong Tonanibik. Tumango si Luo Jin. Dahil niyaya na niya si George Han na maupo, malunok lang niya ito kung mahihirapan siya. 11 milyon. Sa hindi kalayuan, muling nagsalita si Luo Yinger. Ngumiti si George Han, Prinsesa, aawayin mo ba ulit ako? Luo Yinger, ngumiti, maiintindihan naman yan ni Young Master, pero dapat isipin mo rin, bagay sa mga babae ang hangulait na damit, kaya ako mismo ang gumamit nito, di ba? Panipi. Tumango si George Han, totoo yan, ngunit ako, Han, ay kailangang magpas siya sa bagay na ito, kaya,
Prinsesa, bilang pagpapakita ng paggalang, mag-aalok ako ng 50 milyon, at mangyaring ipakita ang iyong paggalang. Path. Sa wakas, hindi na nakayanan ng isang tao, at isang subo ng lumang dugo ang na-spray out on the spot. Prangka mong hiniling sa iba na itaas ang kanilang mga kamay, ngunit sa huli ay dinobol mo ang presyo ng halos 5 beses. Ito ba ay isang malambot na saloobin? Halatang mas mayabang ka. Damn, ang bastos na ito ay nagpapanggap lang na mas at mas masaya, hindi ko ito matiis. Damn it, iyon ba ang tinanong niya para sa presyo? I'm sorry, to be honest, hindi talaga ako naniniwala na sobrang yaman niya. Panipik. After the auction is over, ayaw na naming umalis. Kailangan nating makita kung paano ang bastard na ito namatay. Mga tao. Isang grupo ng. Ang mga tao ay hindi gaanong kilala noong una, ngunit ngayon, dahil kay George Han, kahit papaano ay tumayo sila sa isang pinag-isang harapan. Okay, 50 million, magalang ka talaga. Marahan nang umiti si Luo Yinger, at hindi nagtaas ng presyo. Kinagat ni Officer Chi ang kanyang mga ngipin at tinataka ng huling deal sa isang suntok. Kaagad pagkatapos, binago niya ang kanyang nakangiting mukha, inalis ang kanyang pagmamahal, at inilabas ang pangalawang kayamanan. Yugu Feng Ming Pil. Ang mahusay na gamot na pampalakas ng mga Diyos ay pinumula sa iba't ibang mahahalagang materyales na panggamot. Ang oras at proseso na kinakailangan ay napakakomplikado, at ang pinakamahalaga, ang rate ng tagumpay ng tonic na ito ay napakababa. Narinig ko na ang mga nangungunang alchemist ay maaaring hindi kayang pinuhin ang isa sa buong buhay. Kailangan ng hindi bababa sa 10 taon upang pinuhin ang isa, at hindi pa kasama rito ang paghahanap ng lahat ng uri ng likas na materyales at kayamanan na kailangan. Bukod dito, ang 10 taon ng pagsasanay ay isang napakataas na posibilidad ng pagkabigo. Sa napakaraming taon, bihira akong makakita ng ganitong uri ng top quality tonic pill, ngunit narinig ko na ito. Mukhang ang presyo ng tabletang ito ay hindi bababa sa presyo ng magaan na damit ngayon. Mababa. Hay, ayoko magsalita, sana lang tigilan na nitanga ang pagtataas ng presyo ng walang habas. Ang mga damit na magaan ay laging panlaban na kagamitan, iba talaga ang tableta na ito, nakakapagpagaling ng sugat, walang pinsala, plus cultivation pa. Oo, ang pagpapabuti ng paglilinang ng isang tao ay buong pag-unlad, at sa bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa kagamitan. Gayunpaman, nang ang lahat ay nag-uusap, sa oras na ito George Han moved.